Pinagtawanan ang probinsyano ng mga kaklase niya dahil akala nila ay mahirap lang siya. Pero dumating siya sa graduation sakay ng isang sports car. Ang bango ng basang lupa at ang halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak ng kape ang nagsisilbing alarm clock ni Onyok bawat umaga. Hindi pa man sumisilip ang araw sa likod ng mga nagtataasang bundok ng Negros, gising na ang diwa ng 22 taong gulang na binata. Sa kanyang silid, na bagaman malawak ay payak ang kagamitan, marahan siyang bumangon at itinuon ang paningin sa bintana. Mula roon ay natatanaw niya ang tila walang katapusang lunti ang karagatan ng mga tubuhan, ang Hacienda de Silva. Kahit sino ang tatanungin sa kanilang probinsya, ang pangalang Silva ay kasing kahulugan ng kapangyarihan at yaman. Ngunit para kay Onyok, o Jose Onyok de Silva sa kanyang birth certificate, ang hacienda ay hindi isang simbolo ng estado, kundi isang tahanan at responsibilidad. Nagsuot siya ng isang lumang t-shirt na may mantsana ng lupa at isang kupas na maong na tila naging bahagi na ng kanyang balat sa tagal ng panahon. Isinuot niya ang kanyang tsinelas at dahan-dahan lumabas ng bahay. Iniiwasang magising ang kanyang mga magulang na mahimbing pang natutulog. Sa labas, ang hamog ay tila isang manipis na kumot na bumabalot sa kapaligiran. Naglakad si Onyok patungo sa kwadra ng mga baka. Doon ay nakita niya si Mang Isko, ang matandang tagapangalaga ng kanilang mga hayop. "Maayong buntag, Mang Isko," bati ni Onyok sa wikang Hiligaynon. Ang boses ay puno ng respeto at sigla. Napalingon ng matanda at napangiti, bagaman bakas ang gulat sa kanyang mga mata. "Onyok, anak, napakaaga mo na naman. Hindi ba't dapat ay nagpapahinga ka? Ilang araw na lang at luluwas ka na patungong Maynila." Tumawa ng bahagya si Onyok at kumuha ng timba upang tulungan ng matanda sa pagpapakain. "Hindi ako sanay na nakahiga lang, Mang Isko. Mas masarap sa pakiramdam ang ganito. Yung ramdam mo ang lamig ng umaga habang gumagawa. Saka mamimiss ko itong amoy ng mga baka nyo kapag nasa siyudad na ako." "Ibang-iba ka talagang bata ka," iling ng matanda. "Kung ang ibang mga anak ng asyendero ay nagpapakasasa sa aircon at ayaw madumihan ng mga kamay, ikaw naman ay parang mas masaya pa kapag may putik ang paa." Itinuro po ni na itay at inay na ang tunay na yaman ay wala sa mga bagay na nakikita, kundi sa kung paano mo pinahalagahan ang mga taong nakapaligid sa iyo at ang lupang nagbibigay sa atin ng pagkain. Seryosong sagot ni Onyok. Matapos sa kwadra, ay nagtuloy si Onyok sa gitna ng bukid, kung saan nagsisimula ng magtipon-tipon ng mga sakada para sa paggapas at pagtatanim. Hindi siya tumayo doon bilang isang amo. Sa halip, kumuha siya ng araro at nakisabay sa mga manggagawa. Ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila isang parangal sa kanyang pagkatao. Walang distansya sa pagitan niya at ng mga trabahador. Nakikipagbibiruan siya, nakikinig sa kanilang mga kwento tungkol sa pamilya at paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo. Nang sumapit ang tanghalian, hindi bumalik si Onyok sa mansyon upang kumain ng mga inihandang putahe ng kanilang cook. Sa halip, naupo siya sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga kasama ang mga manggagawa. Nakalatag sa dahon ng saging ang kanyang tanghalian. Mainit na kanin, ilang piraso ng tuyo at hiniwang kamatis na may bagoong. "Sir Onyok, nakakahiya naman po sa inyo. Tuyo lang ang ulam namin dito," sabi ng isang binatang manggagawa na nagngangalang Berto. Kumuha si Onyok ng isang pirasong tuyo at masayang isinawsaw sa bagoong. "Berto, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, huwag niyo na akong iser. Onyok lang. At tingnan mo nga itong tuyo, mas masarap pa ito sa kahit anong steak sa restaurant. Masarap itong kainin lalo na't pinagpaguran natin ng trabaho ngayong umaga." Nagtawanan ng mga manggagawa. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang tagapagmana ng Hacienda de Silva. Siya si Onyok, ang binatang may malalim na koneksyon sa lupa at sa mga taong nagbubungkal nito. Pagdating ng hapon, umuwi si Onyok sa kanilang mansyon upang makasalo ang kanyang mga magulang sa hapunan. Ang kanyang ama na si Don Teodoro at ang kanyang ina na si Doña Elena ay naghihintay sa kanya sa mahabang lamesang gawa sa Nara.
Bagaman puno ng masasarap na pagkain ng mesa, ang kapaligiran ay nananatiling simple at hindi magarbo. Onyok, anak, balita ko ay buong araw ka na namang nasa bukid. Bungad ng kanyang ama habang naglalagay ng pagkain sa plato. Opo, tay. Gusto ko lang pong sulitin ang bawat sandali bago ako umalis. Mamimiss ko po ang asyenda. Sagot ni Onyok. Napatingin si Doña Elena sa kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki at kaunting lungkot. Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mong ito? Maaari ka namang kumuha ng mga tutor dito o kaya ay sa malapit na syudad na lang mag-aral. Sa Maynila, mag-isa ka lang. Walang mag-aalaga sa iyo doon. Hinawakan ni Onyok ang kamay ng kanyang ina. Inay, kailangan ko po itong gawin. Gusto kong malaman kung ano ang kaya kong gawin nang wala ang pangalan ni De Silva sa likuran ko. Gusto kong patunayan sa sarili ko na ang mga itinuro niyo sa akin tungkol sa sipag at pagpapakumbaba ay sapat na para magtagumpay ako sa tunay na mundo. Tumango si Don Teodoro. Iyan ang dahilan kung bakit hindi namin ipinagsisigawaan ang yaman natin, Onyok. Ang pera ay parang dahon. Maaaring malagas sa isang malakas na hangin. Pero ang karakter at ang talinong nakuha mo sa sarili mong pagsisikap, iyan ang kayamanang hinding-hindi mananakawan sa'yo. Tandaan mo, sa Maynila, maraming tao ang titingin sa'yo base sa suot mo o sa laman ng bulsa mo. Huwag mong hahayaang baguhin ng kanilang pananaw ang pagkatao mo. Opo, itay, hinding-hindi ko po kakalimutan ang pinanggalingan ko. Pangako ng binata. Pagkatapos ng hapunan ay umakyat na si Onyok sa kanyang silid upang mag-impake. Kinuha niya ang kanyang lumang backpack, isang bag na ilang taon na niyang ginagamit simula pa noong high school. Hindi siya kumuha ng mga mamahaling maleta na nakatago sa kanilang bodega. Sa loob ng bag, maingat niyang itinupi ang ilang piraso ng simpleng polo, mga t-shirt at ang kanyang mga paboritong maong. Isinama rin niya ang isang maliit na litrato ng kanilang pamilya at isang munting replika ng araro na inukit ni Mang Isko para sa kanya bilang alaala. Habang hinihila ang zipper ng bag, napansin niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang binatang payak ang anyo, may mga kamay na may kalyo at mga matang puno ng pangarap. Sa kabila ng pagkakaroon ng kakayahan bumili ng pinakamagarang sasakyan o pinakamahal na damit, wala siyang naramdamang panghihinayang na hindi niya iyon gagawin. Para sa kanya, ang pagbabalat kayo bilang isang ordinaryong estudyante ay hindi isang laro, kundi isang paraan upang makita ang katotohanan sa likod ng mga maskara ng mga tao. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang kwarto at tiningnan ng huling pagkakataon ang dilim na bumabalot sa asyenda. Ang mga kuliglig ay tila humuhuni ng isang malungkot ngunit mapanghamong himig. Alam ni Onyok na ang buhay sa Maynila ay magiging malayo sa katahimikang ito. Alam niyang sa isang sikat at pribadong unibersidad, ang kanyang pagiging probinsyano ay magiging target ng mapanghusgang mga mata. Ngunit hindi siya natatakot. Baon niya ang mga aral ng kanyang mga magulang na parang isang matibay na kalasag. Baon niya ang pagmamahal ng mga sakada na kanyang itinuring na pamilya. Handa na ako, bulong niya sa hangin. Kinaumagahan, bago pa man magliwanag, nakatayo na si Onyok sa gate ng hasyenda. Naroon ang kanyang mga magulang upang maghatid. Walang malaking send-off party, walang maraming katulong na nagdadala ng kanyang gamit. Isang mahigpit na yakap mula sa kanyang ina at isang matatag na tapik sa balikat mula sa kanyang ama ang kanyang tinanggap. Maging matatag ka, Jose Onyok, sabi ni Don Teodoro. Mag-iingat ka, anak, dagdag ni Doña Elena na may luhang pilit na pinipigilan. Isinakbit ni Onyok ang kanyang backpack at nagsimulang maglakad patungo sa kalsada kung saan dadaan ang bus. Hindi siya lumingon pabalik, hindi dahil sa ayaw niyang makita ang kanyang tahanan, kundi dahil ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap. Sa kanyang paglalakad, bawat hakbang ay tila isang paalam sa lupang kinalakihan at isang pagbati sa bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi niya alam na sa loob ng ilang araw, ang kanyang simpleng polo at lumang backpack ay magiging sentro ng panunukso.
Hindi niya alam na makakatagpo siya ng mga taong ang tingin sa pagpapakumbaba ay kahinaan. Ngunit higit sa lahat, hindi niya alam na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng diploma, kundi tungkol sa pagpapakita sa isang mapanghusgang mundo na ang tunay na ginto ay hindi laging kumikinang at ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ng isang taong marunong tumingin sa ibaba habang umaabot sa itaas. Ang bus ay huminto sa kanyang harapan. Sumakay si Onyok, umupo sa tabi ng bintana at pinanood ang unti-unting paglayo ng Hacienda de Silva. Ang sikat ng araw ay nagsisimula na ring lumitaw, nagbibigay ng bagong liwanag sa kanyang landas. Isang landas na puno ng hamon, ngunit landas na kanyang pinili ng may buong paninindigan. Ang unang bumati kay Onyok pagbaba niya ng barko sa pantalan ng Maynila ay hindi ang mainit na yakap ng isang kapamilya, kundi ang malupit at malagkit na halumigmig ng lungsod. Sa kanyang pagtapak sa simento ng Pier 4, tila ba biglang sumabog ang kanyang pandinig sa samot-saring ingay na hindi niya kailanman narinig sa kanyang hacienda sa Visayas. Ang busina ng mga naglalakihang truck, ang sigawan ng mga porter na nag-uunahan sa mga bagahe, at ang nakatutulig na ingay ng mga sasakyan tila ba walang balak huminto. Ito ang Maynila. Huminga ng malalim si Onyok, ngunit sa halip na sariwang hangin na amoy tubuhan ang pumasok sa kanyang baga, ang lasa ng krudo at usok ang dumampi sa kanyang lalamunan. Napangiwi siya ng bahagya, ngunit agad ding bumalik ang kanyang masiglang disposisyon. Isinakbit niya ang kanyang lumang backpack at hinigpitan ang hawak sa strap nito. Grabe, ganito pala ang amoy ng pag-unlad. Bulong niya sa sarili habang may tipid na ngiti. Hindi siya nagpahatid sa isang mamahaling hotel o kumuha ng pribadong sasakyan. Sa halip, naglakad siya patungo sa sakayan ng jeep. Para kay Onyok, ang bawat sentimo ay dapat gamitin sa tama. Kahit pa ang kanyang allowance para sa isang buwan ay kayang bumili ng isang maliit na tindahan sa kanilang baryo. Nanuluyan siya sa isang maliit na paupahan malapit sa universidad. Isang desisyong kanyang ginawa upang mas maramdaman ang buhay ng isang ordinaryong estudyante. Nang sumapit ang unang araw ng pasukan, ang sikat ng araw ay hindi pa man lubos na nakakaakyat sa mga matatayog na gusali ng Maynila ay gising na ang binata. Sanay ang kanyang katawan sa maagang paggising, isang ritual na kanyang nakasanayan sa bukid. Sa kanyang maliit na silid, maingat niyang inihanda ang kanyang susuotin. Kinuha niya ang kanyang pinakamalinis na simpleng polo, isang puting kamiseta na bagaman hindi branded ay maingat na naplantsa. Isinuot niya ang kanyang paboritong kupas na maong, ang pantalon na naging saksi sa kanyang mga huling araw ng pagtatrabaho sa hacienda. At ang huli, ang kanyang lumang sapatos. Pinagmasdan niya ito ng matagal. May mga bahagi itong medyo pudpud na ang swilas at kahit anong kuskus niya ay may bakas pa rin ng bahagyang mantsa mula sa lupang tinubuan. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang lucky shoes. Ito ang sapatos na nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Handa na tayo, sabi niya sa kanyang refleksyon sa salamin. Huling taon na ito, Onyok. Gawin nating makabuluhan. Paglabas niya ng kanyang tinutuluyan, sinalubong siya ng nagmamadaling mundo. Ang mga tao sa Maynila ay tila laging hinahabol ng oras. Sa kanyang paglalakad patungo sa universidad, hindi niya maiwasang mamangha sa mga naglalakihang billboard at ang tila walang katapusang hilera ng mga tindahan. Ngunit nang makarating siya sa harap ng main gate ng kanyang papasukang universidad, pansamantalang natigil ang kanyang paghinga. Ang universidad ay parang isang palasyo sa gitna ng magulong lungsod. Ang mga gusali ay may disenyong moderno at klasiko. Ang mga damo sa field ay perpektong gupit at ang mga pasilidad ay mukhang galing sa hinaharap. Habang naglalakad siya papasok, ang kanyang malawak na ngiti ay hindi nawawala. Para siyang isang bata sa loob ng isang higanting library. Ang ganda rito! Sambit niya habang tinitingnan ng isang fountain sa gitna ng plaza. Siguradong matutuwa si Itay kapag nalaman niyang ganito kaganda ang paaralang pinasukan ko. Habang binabaybay ang hallway patungo sa kanyang unang klase, nagsimula niyang mapansin ang kanyang mga kapwa-estudyante. Para silang mga modelo na lumabas mula sa isang fashion magazine.
Ang mga kababaihan ay may mga bag na marahil ay katumbas na ng halaga ng isang kalabaw sa probinsya. Ang mga kalalakihan naman ay suot ang mga sapatos na kumikinang sa bago. At ang bawat isa ay may hawak na pinakabagong modelo ng cellphone na tila ba nakadikit na sa kanilang mga palad. May isang grupo ng mga lalaki ang dumaan sa kanyang tabi. Amoy na amoy ang mahal nilang pabango na tila ba sumasakop sa buong hallway. Napatingin ang isa sa kanila kay Unyok, o mas partikular, sa kanyang lumang sapatos at kupas na backpack. May narinig siyang mahinang tawa, ngunit hindi ito pinansin ng binata. Sa kanyang isip, walang puwang ang inggit. Alam ni Unyok ang kanyang katayuan. Alam niyang kung gugustuhin niya, kaya niyang bilhin ang buong tindahan ng mga sapatos na suot ng mga ito. Ngunit ano ang halaga niyon? Para sa kanya, ang unibersidad ay isang sagradong lugar ng kaalaman. Hindi ito isang catwalk o isang exhibition hall ng yaman. Narito siya upang matuto, upang makuha ang kanyang diploma ng dahil sa kanyang sariling talino at hindi dahil sa pirma ng kanyang ama sa isang tseke. Excited na akong makilala sila. Bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na makakahanap siya ng mga kaibigang makakasama sa pag-aaral at sa mga tawanan. Nang marating niya ang kanyang silid-aralan sa ikatlong palapag, huminto muna siya sa tapat ng pinto. Binasa niya ang room number, room 302. Huminga siya ng malalim bago pinihit ang doorknob. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na bugso ng aircon, isang malaking kaibahan sa init sa labas. Ang silid ay puno na ng mga estudyante. Karamihan ay abala sa pakikipag-usap sa kanilang mga dati ng kaibigan. Ang iba naman ay nakatungo sa kanilang mga mamahaling tablet at laptop. Humanap si Unyok ng isang bakanting silya. Pinili niya ang nasa gitnang bahagi. Hindi masyadong nasa harap para hindi magmukhang bida at hindi rin masyadong nasa likod upang marinig niyang mabuti ang professor. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang backpack sa sahig. Mula sa loob nito, inilabas niya ang kanyang gamit. Isang simpleng spiral notebook na kulay asul at isang itim na ballpen. Iyon lang. Wala siyang dalang mamahaling gadget. Habang ang mga katabi niya ay nagbubukas ng mga laptop na manipis pa sa kanyang kwaderno, nanatili siyang kampante. Isang babae ang naupo sa kanyang tabi. Maganda ito, maaliwalas ang muka, at simple lang din ang ayos, bagaman halatang may kaya sa buhay. Ngumiti si Unyok dito. Hi! Ako nga pala si Unyok. Bati niya ng may katapatan. Tumingin sa kanya ang babae. Medyo nagulat sa biglaang pagbati. Ngunit gumanti rin ng isang matipid na ngiti. I'm Ana. Transfer ka ba? Oo, galing akong Visayas. Final year ko na rito. Sagot niya. Ah, I see. Good luck, sabi ni Ana bago muling itinuon ng pansin sa kanyang binabasa. Kahit maikli ang palitan ng salita, natuwa na si Unyok. Akala niya ay magiging madali ang lahat. Akala niya ay ang lahat ng tao rito ay katulad ng mga taga-bukid na handang tumanggap sa sinuman ng walang alinlangan. Inayos niya ang kanyang upo at inihanda ang kanyang kwaderno. Sinimulan niyang isulat ang petsa sa itaas na bahagi ng pahina. June 15, 2026. Sa kanyang isipan, nagpapasalamat siya sa pagkakataong ito. Salamat itay, inay. Malapit na. 1 taon na lang at matutupad ko na ang pangako ko sa inyo. Ngunit habang ang silid ay unti-unting napupuno ng ingay ng kwentuhan, biglang tumahimik ang lahat nang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang isang grupo ng kalalakihan na tila pag-aari nila ang buong gusali. Sa gitna nila ay isang lalaking matangkad, maayos ang buhok na may gel at suot ang isang rilong ginto na kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Siya ay si Patrick. Kasunod ni Patrick ang kanyang mga barkada na panay ang tawa sa isang biro na tila ba sila lang ang nakakaintindi. Habang naglalakad sila patungo sa likurang bahagi ng klase, naramdaman ni Unyok ang biglang pagbabago ng enerhiya sa loob ng silid. Ang ilang mga estudyante ay tilang nahihiya o natatakot, habang ang iba naman ay nagpapapansin upang mapansin ng grupo ni Patrick. Tumigil si Patrick sa tapat ng silya ni Unyok dahil bahagyang nakaharang ang backpack ng binata sa dinadaanan nito. Tumingin si Patrick pababa kay Unyok, pagkatapos ay sa backpack na may bahagyang tahi sa gilid, at muli sa mukha ni Unyok. Excuse me? Pakiusod naman ng basurang ito, sabi ni Patrick,
Ang boses ay puno ng kutyang, hindi man lang itinago. Tumawa ang mga kasama ni Patrick. Bahagyang nagulat si Unyok, ngunit agad din siyang kumilos. Ay, pasensya na pre, hindi ko na malayan. Magalang niyang sabi habang hinihila ang bag palapit sa kanyang paa. Tiningnan lamang siya ni Patrick mula ulo hanggang paa bago nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit bago pa man ito makalampas, narinig ni Unyok ang isang mahinang bulong mula sa isa sa mga barkada nito. Seryoso ba? May ganito tayong kaklase sa senior year? Mukhang galing yata ito sa construction site sa kanto. Nanatatiling nakatingin si Unyok sa kanyang kwaderno. Hindi siya nasaktan, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong kanyang iniwan sa probinsya na araw-araw ay nagsusumikap, ngunit huhusgahan lamang ng ganito kapag napadpad sa syudad. Doon niya na-realize na ang unibersidad na akala niya ay puro kaalaman lamang ay isa ring arena ng mga estado sa buhay. Ang kanyang masayang disposisyon ay bahagyang nayanig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanang ang kanyang paglalakbay sa huling taong ito ay hindi magiging kasing payapa ng kanyang buhay sa hasyenda. Ang pinto ay muling bumukas para pumasok ang profesor. Ngunit para kay Unyok, ang tunay na leksyon ay nagsimula na bago pa man mabuksan ng anumang libro. Ang mga taong nasa loob ng silid na ito ang magiging kanyang mundo sa susunod na 10 buwan. At ngayon pa lang, nararamdaman na niya na ang kanyang pagpapakumbaba ay susubukin sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Tumingin siya kay Ana na nasa kanyang tabi. Nakita niyang bahagyang napailing ang dalaga habang nakatingin sa direksyon ni Patrick. Sa gitna ng tensyon, humawak si Unyok sa kanyang ballpen ng mahigpit. Dito tayo susubukin, isip niya. Dito natin makikita kung hanggang saan ang tibay ng mga itinuro ni Itay. Ang klase ay formal nang nagsimula, ngunit sa bawat sulyap ni Patrick sa kanyang direksyon, alam ni Unyok na ang kabanatang ito ng kanyang buhay sa Maynila ay magiging isang mahabang labanan ng dignidad laban sa kayabangan. Ang loob ng room 302 ay tila isang malaking refrigerator sa tindi ng lamig na inilalabas ng 2 dambuhalang aircon sa magkabilang dulo ng silid. Para kay Unyok, na mas sanay sa init ng araw at dampi ng hangin sa ilalim ng mga puno ng mangga, ang lamig na ito ay bago at medyo nakakapanibago sa kanyang balat. Ngunit hindi ang temperatura ang nagpapatindig ng kanyang balahibo, kundi ang tensyon na tila unti-unting nabubuo sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan habang hinihintay ang formal na pagsisimula ng unang klase sa huling taon ng kanilang kolehiyo. Pumasok ang kanilang profesor, si Dr. Arnaldo Santos. Isang lalaking nasa kanyang huling bahagi ng 50, may salaming makapal at bitbit ang isang tumpok ng mga silabus. Inilapag niya ang mga ito sa mesa ng may otoridad at tiningnan ang kanyang mga estudyante sa ibabaw ng kanyang salamin. Good morning, class. Bungad ni Dr. Santos sa isang boses na baritono at walang bahid ng biro. This is advanced corporate management. I don't care who your parents are or how much your tuition costs. In this room, you are all just names on my class card. Since we have some new faces, including a few transferees, let's start with the traditional getting to know you. State your name, your previous school, and where you're from. Nagsimula ang pagpapakilala sa unang row. Isang lalaking nakasuot ng polo na may maliit na logo ng isang mamahaling brand ang tumayo. Good morning, everyone. I'm Migs. I graduated from an international school in Alabang, and we live in Ayala, Alabang Village. My family runs a shipping line, so I'm here to sharpen my management skills. Ani Migs, nang may tono ng pagmamalaki na tila ba ang kanyang tirahan ay sapat ng curriculum vitae. Sinundan ito ng isang babaeng halos hindi makabitaw sa kanyang pinakabagong modelo ng tablet. I'm Stacy. I'm from a private school in San Juan. We reside in Green Hills. I just want to finish this year so I can finally take over our family's real estate business. Sunod-sunod ang mga pangalan ng mga eksklusibong paaralan at mga tanyag na subdivision na tila ba binabasa ang mapa ng mga pinakamayayamang lugar sa Pilipinas. Bawat isa ay may dalang kwento ng yaman, ng mga bakasyon sa Europe at ng mga planong pamunuan ang mga dambuhalang kumpanya.
Sa bawat pagsasalita nila, lalong nararamdaman ni Unyok ang malaking distansya ng mundong kanyang kinalakihan sa mundong kanyang kinalalagyan ngayon. Habang palapit ng palapit ang pagkakataon niya, naramdaman ni Onyok ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi ito takot, kundi isang uri ng kaba na nararamdaman ng isang mandirigma bago ang unang sagupaan. Inayos niya ang kanyang simpleng polo at tiningnan ang kanyang lumang backpack na nasa sahig. Naalala niya ang bili ng kanyang ama. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan ng pagliit ng sarili. Ito ay ang pagkilala sa iyong tunay na halaga nang hindi kinakailangang sumigaw. Next, tawag ni Dr. Santos habang nakatingin sa direksyon ni Onyok. Tumayo si Onyok ng may kumpiyansa. Bagaman simple ang kanyang suot at luma ang kanyang sapatos, diretso ang kanyang payo at may tapat na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya yumuko. Tiningnan niya ang kanyang mga kaklase ng mata sa mata. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw, bagaman may bahagyang punto ng Visayas na hindi niya itinago. Ako nga pala si Onyok. Galing ako sa isang maliit na baryo sa Visayas. Kaka-transfer ko lang dito para sa aking huling taon. Nais ko lamang makatapos at matuto ng husto kasama kayo. Isang segundo nang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tila ba ang pagbanggit sa salitang baryo ay isang banyagang lengguwahe na hindi maunawaan ng mga estudyanteng nakapaligid sa kanya. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Isang malakas, matalim at mapang-uyam na tawa ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Si Patrick na nakasandal ng komportable sa kanyang upuan habang nilalaro ang kanyang mamahaling ballpen ay tila nakarinig ng pinakamagandang biro sa kanyang buong buhay. Probinsyano pala, malakas na sabi ni Patrick habang tumatawa na agad namang sinabayan ng kanyang mga barkada. Oh, wait. Did I hear that right? Baryo? As in, may mga kalabaw at putik? Tumingin si Patrick kay Unyok. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng simpleng suot ng binata. Itinuro niya ang lumang sapatos ni Unyok na bahagyang pudpud na ang gilid. Pre, seryosong tanong lang, dagdag ni Patrick habang nakangisi. Ang tono ay puno ng lason. Marunong ka bang gumamit ng elevator dito sa campus? O baka kailangan mo pa ng tutorial kung paano buksan ang aircon? Baka kasi manginig ka sa lamig. Sanay ka siguro sa paypay na gawa sa dahon ng anahaw, di ba? Isang malakas na hagalpakan ng tawa ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga estudyanteng kanina ay abala sa kani-kanilang mga gadget ay tumingala upang makisali sa panunukso. Kahit ang ilang mga babaeng mukhang mahinhin ay hindi napigilang magtakip ng bibig habang nagbubulungan at tumitingin kay Unyok. Para sa kanila, si Unyok ay isang karakter na lumabas mula sa isang lumang pelikula tungkol sa kahirapan. Isang bagay na hindi dapat kabilang sa kanilang prestigyosong unibersidad. Namula ang mga pisngi ni Unyok. Naramdaman niya ang init na umakyat sa kanyang leeg patungo sa kanyang muka. Ngunit ang pamumulang ito ay hindi dahil sa galit. Hindi niya naramdaman ang pagnanais na sumugod o sumigaw. Ang kanyang naramdaman ay isang malalim na gulat at pagkadismaya. Sa kanyang paglaki sa hasyenda, ang mga tao ay may respeto sa isa't isa, anuman ang antas sa buhay. Ang mga manggagawa sa bukid at ang kanyang pamilya ay nag-uusap ng may dangal. Hindi niya akalain na sa isang lugar na sentro ng edukasyon at karunungan, may mga tao palang ganito kabilis manghusga base lamang sa pinanggalingan. Tumingin si Unyok kay Patrick. Nakita niya ang isang binatang mayaman sa materyal na bagay, ngunit tila kapos sa kagandaang asal. Sa halip na sumagot ng pabalang, pinili ni Unyok na manatiling tahimik. Hindi niya naramdamang kailangan niyang ipaliwanag na ang pamilya niya ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking lupain sa kanilang probinsya. Hindi niya kailangang sabihin na ang baryo na kanyang binanggit
ay ang lupang nagpapakain sa libu-libong pamilya. Dahan-dahan siyang naupo. Inayos niya ang kanyang notebook sa mesa. Tila ba walang nangyari. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng takot, kundi isang paraan ng pagpapanatili ng kanyang sariling dignidad sa harap ng kawalan ng respeto ng iba. Okay, that's enough, Mr. Montenegro. Saway ni Dr. Santos kay Patrick. Bagaman ang tono ng profesor ay tila hindi naman seryosong nagagalit. Let's continue with the introductions. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang guhit sa buhangin ay malinaw nang naiguhit. Sa paningin ng buong klase, si Onyok ang mahirap na probinsyano na pumasok sa maling pintuan. Sa bawat susunod na estudyanteng tumayo, tila mas lalong inididiin ang kanilang yaman upang lalong ipakita ang kaibahan nila kay Onyok. Ako si Janine from Forbes Park. I'm Kyle. My dad is the CEO of. Habang nagpapatuloy ang klase, naramdaman ni Onyok ang isang paris ng mga mata na nakatingin sa kanya. Ito ay si Ana, ang babaeng naupo sa kanyang tabi kanina. Nakita ni Onyok na hindi tumatawa si Ana. Sa katunayan, bakas sa mukha ng dalaga ang pagkainis habang nakatingin sa direksyon ni Patrick. Nung magtama ang kanilang mga mata, binigyan ni Ana si Onyok ng isang maliit, halos hindi mapansing tango, isang senyalis ng pakikiramay. Ngumiti ng tipid si Onyok kay Ana bago ibinalik ang kanyang pansin sa harap. Sa kanyang isip, sinisimulan na niyang lunukin ang katotohanang ito ang magiging buhay niya sa loob ng isang taon. Inisip niya na marahil ay ganoon lamang talaga ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa malaking lungsod, isang paligsahan ng kung sino ang mas mayaman, mas sikat at mas mayabang. Naisip ni Onyok ang kanyang itay. Marahil ay ito ang tinutukoy nito nang sabihing susubukin ng kanyang pagkatao. Ang pagpapakumbaba ay madali kapag lahat ng tao sa paligid mo ay kilala ka at nirerespeto ka. Ngunit ang tunay na pagsubok ng kababaang loob ay kapag ang lahat ng tao ay tinitingnan ka bilang basura, ngunit nananatili kang matatag sa iyong sariling katotohanan. Sinimulan ni Dr. Santos ang kanyang lecture tungkol sa organizational hierarchy. Habang nagsasalita ang professor, narinig ni Onyok ang mahinang bulungan sa likuran. Pre, pustahan tayo, hindi aabot ng prelims yan. Bulong ng isa sa mga barkada ni Patrick, sapat na malakas upang marinig ni Onyok. Baka nga hanggang midterm lang, ma-homesick na yan sa mga kambing niya. Sagot ni Patrick na may kasunod na mahinang tawa. Hindi lumingon si Onyok. Sa halip, kinuha niya ang kanyang ballpen at nagsimulang magsulat sa kanyang notebook. Ang bawat salita ni Dr. Santos ay itinatala niya ng malinaw. Ang kanyang sulat kamay ay maayos at diretsyong-diretso, isang refleksyon ng kanyang disiplina. Sa kanyang isip, ito na ang simula ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Hindi siya narito para makipagpaligsahan sa kung sino ang may pinakamahal na sapatos o kung sino ang nakatira sa pinakasikat na subdivision. Narito siya para sa kanyang huling taon, para sa kanyang diploma, at para sa patunay na ang isang probinsyano ay kayang makipagsabayan sa pinakamagagaling nang hindi kinakailangang maging mayabang. Ang lamig ng aircon ay tila hindi na kasing talim gaya ng kanina. O baka naman ang kanyang determinasyon ay sapat na upang painitin ang kanyang buong pagkatao. Habang ang klase ay nagpapatuloy, nanatiling nakatungo si Onyok sa kanyang kwaderno. Alam niyang simula pa lamang ito. Alam niyang ang mga tawa ni Patrick ay magiging bahagi na ng kanyang araw-araw na musika sa universidad na ito. Ngunit alam din niya ang isang bagay na hindi alam ng lahat ng nasa loob ng silid na iyon. Ang mga punong may pinakamalalalim na ugat ang siyang nananatiling nakatayo kahit gaano pa kalakas ang bagyong dumaan. At si Onyok, na lumaki sa lupang kanyang minahal at pinagtrabahuhan, ay may mga ugat na hindi kailanman matitibag ng anumang hangin ng kayabangan. Nang matapos ang klase at isa-isang nagsitayuan ng mga estudyante, mabilis na lumabas si Patrick kasama ang kanyang grupo. Sinadyang bungguin ng bahagya ang balikat ni Onyok habang dumadaan. "See you around, tutorial boy," sabi ni Patrick nang hindi lumilingon. Nanatiling nakaupo si Onyok hanggang sa halos maubos na ang mga tao. Inayos niya ang kanyang gamit at isinakbit ang backpack,
Sa kanyang pagtayo, naramdaman niya ang bigat ng kanyang misyon. Ngunit kasabay nito, ang isang kakaibang gaan sa kanyang loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hamon ng tunay na mundo. At sa bawat hakbang niya palabas ng Room 302, baon niya ang isang panata. Hindi siya magbabago. Mananatili siyang si Unyok, ang binatang galing sa baryo, may simpleng pangarap at may pusong hindi kayang dungisan ng kahit anong ginto o pilak. Kung akala ni Onyok na ang unang araw ay isang aksidente lamang o isang masamang panaginip na lilipas din pagdating ng bukas, nagkamali siya. Ang bawat pagsikat ng araw sa Maynila ay tila naghuhudyat ng bagong yugto ng pagsubok na kailangang lampasan ng binata. Ang universidad, na sa kanyang isip ay kuta ng karunungan, ay unti-unting naging isang entablado kung saan siya ang bida sa isang dula ng pangaalipusta na idinidirehe ni Patrick Montenegro. Naging isang malupit na routine ang bawat araw. Sa tuwing papasok si Unyok sa kanilang silid-aralan, tila may otomatikong hudyat na magpapatahimik sa mga usapan at papalitan ito ng mga mapanuyang sulyap. Si Patrick, kasama ang kanyang mga alipores na sina Migs at Kyle, ay laging may nakahandang pakulo. Isang hapon, sa gitna ng klase sa macroeconomics, tinawag si Unyok ni Dr. Santos upang mag-report tungkol sa epekto ng agrikultura sa pambansang kita. Ito ang paksa na pinakapamilyar kay Unyok. Ito ang kanyang buhay. Tumayo siya sa harap, hawak ang kanyang simpleng Manila paper at marker dahil mas gusto niyang isulat ng mano-mano ang mga graph kaysa gumamit ng madidilim na PowerPoint presentations. Ang sektor ng agrikultura ay ang pundasyon ng ating ekonomiya, panimula ni Unyok. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman niya ang matitinding sulyap mula sa likuran. Ano raw? Agrikultura? Malakas na bulong ni Patrick, na sadyang pinalalala ang puntong Visayas ni Unyok. Pre, hindi ko maintindihan. Parang tunog ng tilaok ng manok ang boses niya, di ba? Nagkaroon ng mahinang hagikhikan sa buong klase. Huminto si Unyok, tiningnan si Patrick na noon ay nakangisi at nakasandal sa kanyang upuan at muling ibinalik ang paningin sa kanyang report. Hindi siya natinag. Gaya ng sinasabi ko, ang produksyon ng palay at asukal ay asukal o asukol? Muling singit ni Patrick na ginagaya ang mas malalim na bigkas ni Unyok sa ilang patinig. Isang malakas na hagalpakan ang sumabog sa loob ng silid. Namula ang mga tainga ni Unyok, ngunit ang kanyang kamay na hawak ang marker ay nanatiling matatag. Sa kanyang isip, naalala niya ang kanyang ama habang tinuturuan ng mga manggagawa sa bukid. Unyok, ang aso ay laging tumatahol sa hindi niya kilala. Huwag kang tumigil sa paglalakad dahil lang sa ingay nila. Tinapos ni Unyok ang kanyang report ng may dignidad. Sa kabila ng panggagaya ni Patrick sa kanyang boses, ang nilalaman ng kanyang ulat ay napakalinaw at puno ng datos na maging si Dr. Santos ay napapatango. Nang matapos siya, naupo siya ng tahimik. Ni hindi niya tiningnan ang direksyon ni Patrick. Para sa kanya, ang mga salita nito ay parang alikabok sa hangin. Nakakaduling, pero hindi nakakamatay. Dumating ang oras ng tanghalian, ang bahagi ng araw na pinakaayaw ng ilang estudyanteng ayaw sa gulo dahil ito ang oras ng hunting ni Patrick sa cafeteria. Pumili si Unyok ng isang sulok na malapit sa bintana, malayo sa gitna kung saan karaniwang nagtitipon ang mga sikat. Inilabas niya ang kanyang baon mula sa backpack. Dahil tipid ang kanyang pamumuhay sa Maynila, madalas ay pritong isda, itlog at kanin ang kanyang ulam. Nang buksan niya ang kanyang Tupperware, ang amoy ng pritong galunggong at kamatis ay bahagyang kumalat sa hangin. Para kay Onyok, ito ang amoy ng tahanan. Ngunit para sa grupo ni Patrick na kararating lang, bitbit ang mga tray ng mamahaling fast food at gourmet meals mula sa labas, ito ay isang oportunidad. Guys, amo nyo yon? Malakas na sabi ni Patrick habang dumarating sa lamesa ni Onyok. Parang may nagbukas ng aquarium dito o baka naman may pusa tayong kaklase.
Inilapag ni Patrick ang kanyang tray sa tapat mismo ni Onyok. Isang malaking tipak ng medium rare ribeye steak ang nasa plato niya. May kasamang mashed potatoes na may truffle oil. Ang amoy ng mamahaling karne ay pilit na nilulunod ang amoy ng isda ni Onyok. Pre, baka gusto mong tikman itong steak ko? Pang-aasar ni Patrick habang hinihiwa ang karne ng marahan. Inilapit niya ang isang piraso sa mukha ni Onyok na tilang nagpapakain ng isang aso. Mukhang lucky ka na kapag nakakain ka ng ganito kaysa dyan sa pagkain ng pusa na dala mo. Ano ba yan? Nahuli mo lang ba yan sa estero? Tumawa ng malakas sina Migs at Kyle. Pinagmasdan ni Onyok ang piraso ng steak. Alam niya ang lasa niyan. Sa kanilang hasyenda, ang kanilang mga baka ay pinapakain ng pinakamagandang damo at ang karne niyon ay mas sariwa pa kaysa sa kinakain ni Patrick. Ngunit hindi siya nagsalita. Salamat Patrick, pero masaya na ako sa dala ko. Kalmadong sagot ni Onyok. Ang isda ay masustansya, lalong na't pinagpaguran itong huliin at lutuin. Susustansya? Pre, ang tawag dyan kahirapan. Sagot ni Patrick bago isinubo ang karne ng may pagmamalaki. Sa susunod, kung gusto mong makatikim ng totoong pagkain, sabihan mo lang ako. Baka may tira ko, pwede mo namang kunin. Ipinagpatuloy ni Onyok ang kanyang pagkain. Bawat subo niya ng isda ay kasing sarap ng anumang handaan sa probinsya. Hindi niya kailangang ipaliwanag na ang kanyang pamilya ay kayang bumili ng buong restaurant na kinukuhanan ni Patrick. Para sa kanya, ang pagkain ay biyaya, hindi isang kagamitan para manliit ng kapwa. Hindi rin tumigil ang grupo ni Patrick sa loob ng silid-aralan pagdating sa usapin ng kagamitan. Isang umaga, pumasok si Onyok at nagulat nang makitang wala sa dating pwesto ang kanyang silya. Ang kanyang desk na nasa gitna ay inilipat sa pinakadulo at pinakasulok na bahagi ng classroom, sa isang madilim na parte na malayo sa abot ng aircon at ventilador. Onyok, doon ka na dapat! Bati ni Kyle habang nakaupo sa dating pwesto ni Onyok. Masyado kasing organic ang amoy mo, pre. Amoy bukid, amoy araro. Nakakaabala sa concentration namin sa harap. Oo nga, dagdag ni Patrick habang nagpapapaypay ng kanyang mamahaling notebook. Diyan ka sa dulo, baka sakaling lumamig ang ulo mo at maisip mo hindi ka bagay dito. Para ka kasing ligaw na damo sa gitna ng mga rosas. Nanatiling tahimik si Onyok. Kinuha niya ang kanyang backpack at tahimik na naglakad patungo sa dulo. Inayos niya ang kanyang upo. Bagaman mainit sa bahaging iyon dahil walang sirkulasyon ng hangin, hindi siya nagreklamo. Sa katunayan, natuwa pa siya. Sa sulok na iyon, mas malayo siya sa ingay ni Patrick. Mas makakapag-focus siya sa pakikinig sa lecture. Habang ang lahat ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga designer clothes at pag-aalis ng pawis gamit ang mga mamahaling tissue, si Onyok ay nakatutok lamang sa blackboard. Ang init ay hindi bago sa kanya. Mas mainit pa sa ilalim ng tirik na araw sa gitna ng tubuhan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naging hadlang ang pang-aapi para hindi maging mabuting kaklase si Onyok. Isang araw, matapos ang isang partikular na mahirap na exam sa financial accounting, marami sa kanyang mga kaklase ang bagsak ang muka. Maging ang mga kaibigan ni Patrick ay tila hindi malaman kung paano nakuha ang balanse ng kanilang mga account. Pre, paano ba nakuha yung depreciation doon sa problem 4? Tanong ng isang lalaking nagngangalang Mark sa kanyang mga katabi, ngunit wala ring makasagot. Naririnig ni Onyok ang kanilang usapan mula sa kanyang sulok. Alam niya ang sagot. Alam niya ang formula dahil ito ang ginagamit niya kapag tinutulungan niya ang accountant ng kanilang hasyenda sa pag-audit ng mga kagamitan sa bukid. Ganito lang yan, Mark, marahang singit ni Onyok. Lumapit siya ng bahagya at ipinakita ang kanyang scratch paper. Isipin mo na ang bawat makina ay parang isang kalabaw. Sa bawat taon na ginagamit mo ito, nababawasan ang lakas nito sa pagtatrabaho. Ang straight line method ay parang lang hinahati mo ang halaga ng hayop sa dami ng taon na kaya niyang mag-araro. Natigilan si Mark at ang iba pa. Sa simpleng paliwanag ni Onyok, biglang nagliwanag ang kanilang mga mukha. Ah, ganun lang pala? Bakit sa libro ang gulo-gulo? Nagsimulang magtanong ang iba pa kay Onyok. Sa loob ng ilang minuto,
Ang sulok na itinuring na tapon ng grupo ni Patrick ay naging sentro ng karunungan. Kahit ang mga estudyanteng dati ay nakikitawa kay Patrick ay lumalapit na kay Onyok para humingi ng tulong. Napansin ito ni Patrick mula sa harap at lalo itong nairita. Huwag kayong makinig dyan sa probinsyanong yan, sigaw ni Patrick. Baka mamaya, imbes na accounting ay pagtatanim ng kamote ang ituro niyan sa inyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lahat ay tumawa. Nakita nila na kahit inaapi si Onyok, handa pa rin itong tumulong ng walang anumang kapalit o sama ng loob. Sa gabi, pag uwi ni Onyok sa kanyang maliit na kwarto, tinitingnan niya ang kanyang mga palad. May mga bahid pa rin ito ng kalyo mula sa probinsya. Ang mga kalyong ito ang nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakagara tingnan sa harap ng salamin, kundi sa kung gaano mo kayang tiisin ang init at bigat ng trabaho para sa iyong pangarap. Para kay Onyok, ang mga salita ni Patrick ay parang hangin lamang na dumadaan sa gitna ng kakahuyan. Maingay, magulo, at paminsan-minsan ay may dalang dumi, ngunit hindi nito kayang itumba ang isang punong may malalim na ugat. Alam niya kung sino siya. Alam niya na siya ang tagapagmana ng isang kaharian ng lupa sa Visayas, ngunit mas mahalaga sa kanya ang pagiging isang tao na may dangal at malasakit sa kapwa. Sa bawat gabi na nagdadasal siya bago matulog, hindi siya humihingi ng ganti laban kay Patrick. Sa halip, humihingi siya ng sapat na pasensya. Alam niya na ang bawat steak na ipinapamuka sa kanya, ang bawat paglipat ng kanyang upuan at ang bawat panggagaya sa kanyang punto ay mga bahagi lamang ng isang malaking pagsubok. Isang pagsubok na magpapatunay kung siya nga ba ay tunay na anak ng kanyang mga magulang. Mga taong biniyayaan ng yaman ngunit piniling manatiling nakatapak sa lupa. Nanatiling matatag si Onyok. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang uri ng lakas na hindi kailanman mauunawaan ng mga taong ang halaga ay nakabase lamang sa kinang ng kanilang mga alahas at tatak ng kanilang mga damit. Sa gitna ng alabok ng Maynila, si Onyok ay nananatiling hamog, malamig, payapa, at nagbibigay ng buhay sa mga tuyot na paligid, kahit hindi siya napapansin. Ang silid-aralan ng Room 302 ay madalas na nababalot ng isang uri ng hanging hindi komportable. Isang timpla ng amoy ng mamahaling pabango, ang tunog ng mga daliring mabilis na tumitipa sa mga keyboard, at ang paminsan-minsang hagikikan na laging nakatutok sa iisang direksyon. Sa sulok na iyon, kung saan ang liwanag ay tila nahihiyang dumapo, nanatiling nakatungo si Onyok. Ngunit sa kabilang bahagi ng silid, malapit sa harap kung saan ang bawat salita ng professor ay malinaw na naririnig, may isang pares ng mga matang hindi nakatutok sa blackboard. Si Ana. Sa universidad na iyon, si Ana ay tila isang bituin na sadyang inilayo sa lupa. Siya ang definisyon ng perpeksyon para sa marami. Ang kanyang kagandahan ay hindi kailangan ng labis na kolorete. Ang kanyang talino ay hindi kailangan ipang-alandakan sa pamamagitan ng pagyayabang. At ang kanyang pamilya ay isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa industriya ng medisina. Marami ang nagtatangkang mapalapit sa kanya, kabilang na si Patrick na halos araw-araw ay nagpapadala ng mga bulaklak o nag-aalok ng sakay sa kanyang bagong sports car. Ngunit para kay Ana, ang lahat ng iyon ay ingay lamang. Matagal nang pinagmamasdan ni Ana ang nangyayaring pang-aapi kay Onyok. Nakita niya ang bawat sadyang pagbangga, bawat panggagaya sa punto nito, at bawat mapanirang salita. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit sa kabila ng lahat, nananatiling payapa ang mukha ni Onyok. Walang galit sa mga mata nito. Tanging isang malalim na uri ng pasensya na tila ba hindi kayang abuti ng kahit anong panunukso. Isang hapon, bago magsimula ang huling klase, ang grupo ni Patrick ay muling nagtipon sa gitna ng silid. Hawak ni Patrick ang backpack ni Onyok, ang lumang bag na naging simbolo ng lahat ng panunuya sa loob ng unibersidad. Sadyang kinuha ito ni Patrick mula sa upuan ni Onyok habang ang binata ay abala sa paglilinis ng kanyang mesa. "Guys, tignan niyo to!" sabi ni Patrick habang itinataas ang bag na parang isang nadiskubring basura. "May bagong feature itong bag ni Tutorial Boy. Tignan niyo yung tahi sa ilalim. Handmade, pure craftsmanship mula sa kakahuyan."
Nagtawanan ng mga nakapaligid. Isang estudyante ang sumigaw. Pre, baka may anting-anting sa loob yan. Ingat ka, baka makulam ka. Baka naman may laman sako ng bigas ito. Dagdag ni Migs habang sinusundot ang tela ng bag. Tumayo si Unyok. Ang kanyang mukha ay nananatiling mahinahon, bagaman bakas ang pakiusap sa kanyang mga mata. Patrick, pakiusap. Ibalik mo na ang bag ko. Gamit ko yan mula pa noong bata ako. Oh, sentimental value? Pang-aasar ni Patrick, lalong itinaas ang bag. Kaya pala ganito ang amoy. Amoy nakaraan, amoy lumang baul na hindi nabuksan ng 10 taon. Hindi ka ba nahihiya, Unyok? Ang ganda ng school na to, tapos itong basurang ito ang dinadala mo rito? Nakakahiya ka sa batch natin. Habang nagpapatuloy ang tawanan, naramdaman ni Ana ang isang pamilyar na kulo sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang tiisin ang panliliit na ginagawa ng kanyang mga kaklase. Para sa kanya, ang katahimikan sa harap ng kawalan ng katarungan ay pakikipagsabwatan na rin sa nang aapi. Biglang tumayo si Ana. Ang tunog ng kanyang upuan na kumiskis sa sahig ay sapat na upang mapatigil ang lahat. Ang silid na kanina ay maingay sa halakhakan ay biglang nabalot ng nakakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay natuon sa kanya. Ang babaeng madalas ay tahimik at nasa sariling mundo. Hindi ba kayo naaawa? Ang boses ni Ana ay hindi malakas, ngunit ito ay seryoso, matapang, at puno ng otoridad na hindi matatawaran. Tumingin siya ng diretso kay Patrick, na noon ay tilang nagulat sa biglaang pakikialam ng babaeng matagal na niyang nililigawan. Wala namang ginagawa sa inyo si Unyok, pero kung ituring niyo siya ay parang hindi siya tao. Araw-araw, wala kayong ginawa kundi pagtawanan ng suot niya, ang pananalita niya, at maging ang gamit niya. Is it really that entertaining to step on someone else just to feel tall? Bahagyang natigilan si Patrick. Ibinaba niya ang bag ni Unyok sa mesa. Ngunit upang itago ang kanyang hiyang naramdaman sa harap ng maraming tao, isang mapang-uyam ng ngisi ang ipinaskil niya sa kanyang mukha. Bakit, Ana? Ganting tukso ni Patrick. Ang kanyang boses ay tila naghahanap ng kakampi sa klase. Bakit ka nagagalit? Huwag mo namang sabihing crush mo na itong probinsyanong ito. Kaya mo ba siya ipinagtatanggol kasi type mo yung simpleng style niya? Muling nagkaroon ng mahinang bulungan. Ang crush angle ay ang karaniwang sandata ni Patrick upang gawing biro ang anumang seryosong sitwasyon. Ngunit hindi natinag si Ana. Hindi siya namula o umiwas ng tingin. Sa halip, lalong tumalim ang kanyang titig. Ngumiti ng mapait si Ana. Isang ngiting puno ng awa para kay Patrick. At least siya, hindi mayabang. Maliing sabi ni Ana. At least siya, may respeto sa kapwa. Alam mo Patrick, ang tunay na yaman ay wala sa gamit, wala sa sasakyan at wala sa tatak ng suot mo. It's in the character. At sa nakikita ko ngayon, mas mayaman si Unyok sa isang sulok kaysa sa iyo na nasa gitna ng entablado. Binitawan ni Ana ang huling pangungusap na parang isang sampal sa mukha ni Patrick. Ang kawalan ng breeding ay hindi kayang takpan ng kahit anong branded na relo. Napayuko ang ilang estudyanteng kanina ay nakikitawa. Si Patrick naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit ng kulay mula sa pula patungong puti. Hindi siya nakasagot. Sa unang pagkakataon, ang campus king ay napatahimik ng isang katotohanang hindi niya kayang kontrahin. Naupo si Ana. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring humihinga sa tindi ng emosyon. Samantala, si Unyok ay nanatiling nakatayo malapit sa kanyang bag. Tumingin siya kay Ana at sa sandaling iyon, ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili, ang pader ng pag-iisa at pagtitiis, ay tila nagsimulang gumuho. Nang matapos ang klase, mabilis na lumabas si Patrick at ang kanyang grupo. Halatang iniwasan ang anumang karagdagang usapan tungkol sa nangyari. Habang nag-aayos ng gamit ang mga estudyante, dahan-dahang lumapit si Ana sa upuan ni Unyok sa dulo. Salamat, mahinang sabi ni Unyok. Ang kanyang boses ay tila may halong gulat pa rin. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Sanay na ako sa kanila. Tumingin si Ana kay Unyok, hindi bilang isang mahirap na transferi,
kundi bilang isang kapwa-tao. Iyon ang problema, Onyok. Hindi mo dapat sinasanay ang sarili mo na tratuhin ng ganyan. Walang sino man ang may karapatang iparamdam sa'yo na mas mababa ka dahil lamang sa hitsura mo. Inabot ni Ana ang kanyang kamay. I'm Ana, by the way. Official introduction. Napangiti si Onyok. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kamay ni Ana. Ang kanyang magaspang na palad na may kalyo mula sa pagtatrabaho sa hasyenda ay dumampi sa malambot na kamay ng dalaga. Onyok, pero alam mo na yun. Salamat sa reporting. Simula sa araw na iyon, ang dinamika ng klase ay nagbago. Bagaman hindi tumigil si Patrick sa kanyang mga parinig, hindi na siya nakakakuha ng parehong reaksyon mula sa iba. Ang presensya ni Ana sa tabi ni Onyok ay nagsilbing isang proteksyon. Nagsimulang sumabay si Ana kay Onyok sa pagkain sa cafeteria. Hindi sila sa gitna umuupo. Sa halip, pinipili nila ang sulok na kinalalagyan ni Onyok. Pinagmamasdan ni Ana kung paano kumain si Onyok. Maayos, walang nasasayang na butil ng kanin, at laging may panalangin bago magsimula. Doon niya unti-unting nakilala ang totoong Onyok. Natuklasan niya na si Onyok ay hindi lamang mabait, siya ay may malalim na pag-unawa sa buhay. Napansin ni Ana na kahit gaano kasimple ang gamit ni Onyok, napakalinis nito sa kanyang sarili. Napansin niya ang talas ng isip nito sa mga diskusyon sa klase, kung paano ito mag-isip ng lampas sa kung ano ang nakasulat sa textbook. Bakit ka rito nag-aral? Tanong ni Ana isang hapon habang gumagawa sila ng assignment sa library. Gusto kong mapatunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo nang wala ang anino ng pamilya ko, sagot ni Onyok habang nagsusulat. Sa amin, kilala ang apelido ko. Pero rito, ako lang si Onyok. Gusto kong malaman kung sino talaga ako kapag tinanggal ang lahat ng material na bagay sa paligid ko. Humanga si Ana. Sa isang mundong ang lahat ay nagkakandara pa na maging sikat at mayaman, narito ang isang lalaking ang hangad lamang ay ang maging totoo. Para kay Onyok, ang pagkakaroon ng kaibigang tulad ni Ana ay tila isang regalong hindi niya inaasahan. Ang unibersidad na dati ay tila isang malamig at mapanghusgang lugar ay nagsimulang magmukhang tahanan. Ang bawat pangungutya ni Patrick ay tila nawala na ng talim dahil alam niyang may isang taong nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Sa panig naman ni Ana, ang pagkakaibigan nila ni Onyok ang nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo. Natutunan niyang ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa kislap ng alahas, kundi sa katatagan ng loob ng isang tao. Mas pinahalagahan niya ang busilak na kalooban ni Onyok kaysa sa lahat ng panliligaw at papuri ng mga lalaking tulad ni Patrick. Hindi ka ba natatakot na asarin ka rin nila dahil kasama ko ako? Tanong ni Onyok isang gabi habang naglalakad sila palabas ng gate. Tumingin si Ana sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Onyok, ang opinyon ng mga taong hindi marunong rumispeto ay walang halaga sa akin. Mas gusto ko pang mapabilang sa mga probinsyano na may dangal kaysa sa mga sosyal na walang puso. Sa bawat hakbang nila, ang pader ng pagkakaiba ng kanilang katayuan sa paningin ng mundo ay patuloy na naglalaho. Ang unibersidad ay naging saksi sa pagsisimula ng isang samahang hindi nakabase sa yaman o katanyagan, kundi sa isang simpleng katotohanan, na ang bawat tao ay may kwentong dapat pakinggan, at ang bawat puso ay may halagang hindi kayang pantayan ng anumang salapi. Si Ana ang naging liwanag ni Onyok sa gitna ng madilim na pasilyo ng pang-aapi. At si Onyok naman, sa kanyang simpleng anyo at mapagkumbabang asal, ang naging paalala kay Ana na sa kabila ng ingay ng mundo, ang katahimikan at kabutihan ay laging may puwang para magtagumpay. Mula sa sandaling iyon, hindi na lamang si Onyok ang probinsyanong transferee. Siya na ang lalaking may pinakamatibay na kaalyado sa buong unibersidad. At habang naglalakad sila palayo, ang anino ni Patrick at ng kanyang kayabangan ay unti-unting nabaon sa limot. Natabunan ng lakas ng isang pagkakaibigang nagsimula sa isang matapang na pagtayo sa gitna ng classroom. Ang silid-aklatan ng unibersidad ay naging isang santuwaryo para kina Ana at Onyok.
Sa gitna ng naglalakihan mga estante ng libro at ang nakabibinging katahimikan na paminsan-minsan ay pinuputol lamang ng pagbaling ng mga pahina, doon, mas lumalim ang kanilang ugnayan. Para sa ibang mga estudyante, ang pagpunta sa library ay isang parusa. Ngunit para sa dalawa, ito ang kanilang paboritong tagpuan. Isang lugar kung saan walang Patrick Montenegro na nanggugulo at walang mapanghusgang mga mata na nakabantay. Sa bawat hapon na magkasama silang nakaupo sa isang mahabang mesa na gawa sa Nara, unti-unting natutuklasan ni Ana ang mga layer ng pagkatao ni Onyok na hindi nakikita ng karamihan. Noong una, inakala ni Ana na dahil sa probinsya galing si Onyok ay baka mahirapan ito sa bilis ng turo sa universidad. Ngunit laking gulat niya nang mapansing si Onyok pa ang madalas na unang nakakatapos ng mga komplikadong case study sa kanilang mga major subjects. Isang araw, habang nahihirapan si Ana sa isang problem set sa strategic management, inusog ni Onyok ang kanyang papel ng dahan-dahan. Baka makatulong ito, Ana, mahinang bulong ni Onyok. Ang susi dyan ay hindi sa paglaki ng kapital, kundi sa pag-optimize ng mga resources na meron ka na. Parang sa pagsasaka lang, hindi mo kailangan ng 10 traktora kung ang kailangan mo lang ay tamang timing ng pagpapatubig. Sinunod ni Ana ang lohika ni Onyok at laking gulat niya nang magbalanse ang lahat ng numero sa kanyang papel. Tumingin siya sa binata nang may pagkamangha. Hindi lang basta matalino si Onyok, mayroon siyang pragmatikong katalinuhan na hindi nakukuha sa simpleng pagbabasa lamang ng textbook. Ito ay talinong hinubog ng karanasan at malalim na obserbasyon sa paligid. Nang ilabas ang resulta ng kanilang midterm exams, lalong napatunayan ni Ana ang kanyang hinala. Halos lahat ng subjects nila ay nakakuha si Onyok ng perpektong marka. Habang ang ibang mga estudyante ay nagrereklamo sa hirap ng pagsusulit, si Onyok ay nanatiling tahimik sa kanyang upuan. Tinatago ang kanyang test paper sa loob ng kanyang lumang backpack. Ngunit sa kabila ng lahat ng katalinuhang ito, nanatili sa isip ni Ana ang isang imahe, na si Onyok ay isang masipag na scholar na galing sa hirap. Nakikita niya ang pagtitipid nito, ang pagdadala ng sariling baon, ang paglalakad sa halip na sumakay, at ang hindi pagbili ng mga bagong gamit kahit pa kailangan na. Sa paningin ni Ana, tungkulin niyang alagaan at tulungan ang kanyang kaibigan. Nais niyang iparanas dito ang mga munting luho ng lungsod na sa tingin niya ay hindi pa nito nakakamit. Isang hapon, matapos ang isang partikular na mahabang klase, hinarap ni Ana si Onyok na may malawak na ngiti. "Onyok, ayoko nang makakita ng libro ngayong hapon. Masyado na tayong maraming nabasa." Biro ni Ana habang isinisara ang kanyang laptop. "Tara, punta tayo sa La Grande Cafe. Malapit lang dito sa campus." Bahagyang natigilan si Onyok. Alam niya ang cafe na yun. Ito ang pinakamahal at pinaka-eksklusibong kainan malapit sa universidad, kung saan ang isang tasa ng kape ay katumbas na ng isang araw na sahod ng isang manggagawa. "Ana, mukhang masyadong magarbo doon," seryosong sagot ni Onyok. "Baka hindi ako bagay sa loob. Saka, ayos na ako sa palamig dyan sa labas." Hinawakan ni Ana ang braso ni Onyok, isang kilos na puno ng paglalambing at determinasyon. "Huwag ka nang mahiya. Treat ko ito. Gusto ko lang mag-celebrate dahil mataas ang nakuha nating score sa exam. At huwag mong isiping hindi ka bagay doon. Ako ang kasama mo, di ba?" Nahihiyaman at nag-aalangan. Hindi na nakatanggi si Onyok dahil sa pagpilit ng dalaga. Ayaw niyang mapahiya ang kaibigan o magmukhang walang utang na loob. Sa loob-loob ni Onyok, nakakaramdam siya ng bahagyang kurot sa kanyang konsensya dahil hinahayaan niyang gastusan siya ni Ana. Ngunit alam niyang galing ito sa busilak na puso ng dalaga. Pagpasok nila sa La Grande Cafe, sinalubong sila ng malamig na aircon na may amoy ng mamahaling kape at freshly baked pastries. Ang disenyo ng lugar ay punong-puno ng gold accents at malalambot na velvet na upuan. Napansin ni Onyok ang ilang mga estudyante mula sa universidad na naroon din, kabilang ang ilang barkada ni Patrick, na agad na nagbulungan nang makita silang dalawa. Naupo sila sa isang sulok, malapit sa bintana. Inabot ng waiter ang menu sa kanila. Nakita ni Onyok ang mga presyo at napalunok ng bahagya. Hindi dahil hindi niya kayang bayaran, kundi dahil naisip niya kung gaano karaming bigas ang mabibili ng halagang iyon sa kanilang probinsya.
Order ka na, Onyok. Huwag mong tingnan ang presyo. Nakangiting sabi ni Ana habang namimili ng kanyang paboritong caramel macchiato. Sige, isang plain black coffee na lang sa akin, sabi ni Onyok sa waiter. Black coffee lang? Sigurado ka? Tanong ni Ana. Masarap ang mga lattes nila rito. Ayos na ako rito, Ana. Mas sanay ako sa matapang na kape. Sagot ni Onyok ng may tipid na ngiti. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ana at nagbiro. Sige na nga, tatanggapin ko itong libre mo. Pero bawi na lang ako kapag mayaman na ako. Humagalpak ng tawa si Ana. Para sa kanya, ang sinabi ni Onyok ay isang biro ng isang optimistang estudyante na nangangarap balang araw na makaahon sa hirap. Sige, ililista ko yan ha. Kapag naging CEO ka na ng isang malaking kumpanya, hihintayin ko ang blowout mo. Habang hinihintay ang kanilang order, uminog ang kanilang usapan sa mga mas malalim na bagay. Pinagmasdan ni Ana si Onyok habang nagsasalita ito tungkol sa kagandahan ng mga bituin sa probinsya at ang katahimikan ng gabi sa gitna ng bukid. Napansin ni Ana na kahit nasa loob sila ng isang mamahaling lugar, hindi kakikitaan si Onyok ng pagkailang o sobrang pagkamangha. Hindi siya tulad ng ibang tao na unang beses makapasok sa ganoong kagarang lugar na panayang kuha ng litrato o tinitingnan ng bawat sulok. Si Onyok ay payapa. Ang kanyang disposisyon ay tila isang malalim na lawa, hindi natitinag ng anumang panlabas na rangya. Hindi siya nagrereklamo sa hirap ng buhay sa Maynila, bagaman alam ni Ana na maliit lamang ang kanyang tinutuluyan. Hindi rin siya nagpapakita ng inggit sa mga dumadaang estudyante na may bitbit na mga susi ng sasakyan. Onyok, hindi ka ba naghahangad ng mga ganitong bagay? Tanong ni Ana, sabay turo sa marangyang paligid ng kafe. I mean, lahat ng tao rito, ang goal ay yumaman para makabili ng luho. Pero ikaw, parang kontento ka na sa kung ano ang meron ka. Uminom muna ng kape si Onyok bago sumagot. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo. Alam mo, Ana, ang yaman ay parang damit lang. Kapag gabi na at matutulog ka na, hinuhubad mo rin yan. Ang mahalaga ay kung sino ka kapag wala na ang mga palamuting iyon. Ang mga material na bagay ay nawawala, nasisira o naluluma. Pero ang alaala ng pagtulong sa kapwa at ang kapayapaan ng loob, iyon ang kayamanang hindi nananakawan. Lalong humanga si Ana. Sa kanyang isip, si Onyok ay isang birang hiyas. Sa isang mundong puno ng plastik at mga taong mapagkunwari na ginagamit ang pera para makakuha ng atensyon, si Onyok ay nananatiling totoo. Pakiramdam ni Ana ay napakapalad niya dahil nakahanap siya ng isang kaibigang may ganitong lalim ng pag-iisip. Naramdaman ni Ana ang pagnanais na mas lalo pang protektahan si Onyok. Sa kanyang pananaw, ang binata ay isang ehemplo ng marangal na kahirapan. Inisip niya na balang araw, kapag nakatapos na sila, tutulungan niya si Onyok na makahanap ng trabaho sa kumpanya ng kanyang pamilya para hindi na ito kailangang bumalik sa bukid at magpakapagod. Ngunit habang tinititigan ni Ana ang kanyang kaibigan, may mga maliliit na detalye na hindi niya napapansin. Hindi niya napapansin na ang paraan ng paghawak ni Onyok ng tasa ay may natural na grace na karaniwang makikita lamang sa mga taong sanay sa formal na hapunan. Hindi niya napansin na ang relo ni Onyok, bagaman mukhang luma at kupas na ang strap, ay isang vintage mechanical watch na ang tunay na halaga ay kayang bumili ng isang maliit na sasakyan. Isang pamana mula sa kanyang lolo na kailanman ay hindi ipinagyabang ng binata. At higit sa lahat, hindi alam ni Ana na sa bawat pagkakataong nililibre niya ito, lihim na nagpapasalamat si Onyok hindi dahil sa kape, kundi dahil sa katapatan ng puso ni Ana. Lingid sa kaalaman ng dalaga, si Onyok ay hindi isang scholar na naghahanap ng kaligtasan mula sa kahirapan. Siya ay isang prinsiping nagbabalat kayo, tinitingnan kung sino ang tunay na titingin sa kanya nang walang kinang ng ginto. Salamat sa kape, Ana, sabi ni Onyok habang papalabas na sila ng kafe. Huwag kang mag-alala, hindi ko makakalimutan ang pangako ko. Babawi ako sa'yo, sa tamang panahon. Ngumiti si Ana at pinapik ang balikat ng binata. Kahit kailan pa yan, Onyok, basta ang mahalaga, magkasama tayong gagraduate. Naglakad silang dalawa pabalik ng campus habang ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng ginintoang kulay sa paligid.
Para kay Ana, ang hapon na yun ay isa lamang simpleng paglabas kasama ang isang mahirap na kaibigan. Ngunit para kay Onyok, ito ay isa na namang patunay na sa gitna ng mapanghusgang lungsod, may mga taong tulad ni Ana na marunong magmahal ng tao dahil sa kung sino sila at hindi dahil sa kung ano ang maaari nilang ibigay. Ang sikreto ni Onyok ay nanatiling nakatago, baon sa kanyang mapagkumbabang katauhan. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging mahirap itago ang katotohanang ang taong kinakaawaan ng unibersidad ay siya palang may pinakamalaking kakayahang baguhin ang buhay ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa ngayon, hinahayaan muna ni Onyok na si Ana ang maging hero sa kanilang kwento, habang hinihintay ang takdang panahon kung kailan ang lahat ng tabing ay tuluyan ng mahuhulog. Ang gabi ay nababalutan ng isang uri ng kuryenteng puno ng antisipasyon. Sa labas ng Grand Ballroom ng isa sa pinakasikat na 5 bituing hotel sa Makati, ang mga mamahaling sasakyan ay tilang isang walang katapusang prosesyon ng yaman at kapangyarihan. Ito ang Seniors Night, ang gabing pinakahinihintay ng mga magsisipagtapos upang ipagdiwang ang 4 na taon ng paghihirap, pagkakaibigan, at syempre ang kani-kanilang mga estado sa buhay. Ang bawat pagbukas ng pinto ng sasakyan ay sinusundan ng kislap ng mga kamera at ang bulungan ng paghanga. Si Patrick Montenegro, gaya ng inaasahan, ay dumating na tilang isang hari. Ang kanyang itim na sports car ay huminto ng may otoridad sa mismong harapan ng red carpet. Bumaba siya na suot ang isang bespoke na taksido na gawa ng isang tanyag na designer. Ang tela ay may banayad na kinang na nagmumukhang pilak sa ilalim ng mga ilaw ng hotel. Sa kanyang kaliwang pulso, ang kanyang gintong relo ay nagniningning, isang simbolo ng kanyang tagumpay na hindi naman niya pinagtrabahuhan. Kasunod niya ang kanyang mga barkada na pawang nakasuot din ng mga mamahaling damit na tila ba ang gabi ay isang kompetisyon ng kung sino ang may pinakamalalim na bulsa. "Tingnan niyo ang paligid, boys," sabi ni Patrick habang inaayos ang kanyang kurbata. "Ngayong gabi, dito natin makikita kung sino ang tunay na kabilang sa itaas at kung sino ang mga saling pusa lang." Sa loob ng ballroom, ang karangyaan ay lalong naging talamak. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng mainit at ginintoang liwanag sa buong silid. Ang mga kababaihan, kabilang na si Ana na mukhang isang reyna sa kanyang simple ngunit eleganteng asul na gown, ay abala sa pakikipagkwentuhan. Ngunit sa kabila ng musika at tawanan, may isang presensyang hinihintay ang lahat, ang target ng kanilang mga bivo. Biglang nagkaroon ng bahagyang katahimikan malapit sa pintuan. Pumasok ang isang bulto na tila hindi kabilang sa makulay na paligid. Si Onyok ay dumating na suot lamang ang isang simpleng itim na pantalon at isang puting polo na mahaba ang manggas. Malinis ang kanyang pagkakaayos, plantsado ang damit, at ang kanyang mukha ay payapa gaya ng dati. Ngunit sa gitna ng mga tuksido at gown na nagkakahalaga ng 6 na numero, ang kanyang anyo ay tila isang uling sa gitna ng mga brilyante. Hindi pinalampas ni Patrick ang pagkakataon. Kasama ang kanyang grupo, agad nilang hinarang ang daan ni Onyok sa gitna ng ballroom, kung saan maraming mata ang nakatingin. Wow! Teka lang! Malakas na sigaw ni Patrick. Sapat na upang makuha ang atensyon ng halos lahat ng nasa loob. "Pre, sigurado ka bang invited ka rito? Baka sa labas ka lang dapat, Onyok. O baka mapagkamalang kang waiter dito? Gusto mo ba ng tray? Mukhang mas bagay sa iyo ang magsilbi ng champagne kesa makiparty sa amin." Umugong ang tawanan ng grupo ni Patrick. Ang ilang mga estudyante na laging nakasunod sa agos ng kasikatan ay nakitawa rin, habang ang iba ay nagbubulungan tungkol sa kawalan ng hiya ni Onyok na pumunta sa ganoong okasyon ng walang kagarang damit. "Patrick, hayaan mo na siya," mahinang sabi ni Migs habang tumatawa. "Baka naman yan na ang pinakamahal niyang damit. Baka ibinenta pa niya ang huling kambing nila para lang makabili ng tela niyan." Nanatiling nakatayo si Onyok sa harap nila. Hindi siya yumuko, hindi siya nagpakita ng hiya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso kay Patrick, isang titig na puno ng pag-unawa sa halip na galit. "Ang gabi ay para sa ating lahat, Patrick.
Mahinahong sagot ni Onyok. Ang suot ay panlabas lamang. Akala ko ba ay narito tayo para ipagdiwang ang ating pagtatapos? Ipagdiwang? Ngumisi si Patrick. Ipinagdidiwang namin ang aming future bilang mga leaders ng industriya. Ikaw, ipinagdidiwang mo ang iyong huling gabi bago bumalik sa bukid? Seryoso pre? Huwag ka nang lumapit sa mga buffet table. Baka madumihan mo ang mga tablecloth. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ni Ana ang eksena. Akmang lalapit na siya upang muling ipagtanggol ang kaibigan nang biglang tumunog ang mikropono sa entablado. Ang kanilang dekano, si Dr. Mariano, ay tumayo sa likod ng podium. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding galak. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hilingin ang katahimikan ng lahat. Magandang gabi mga magsisipagtapos, panimula ni Dr. Mariano. Bago tayo magsimula sa ating hapunan at kasiyahan, mayroon akong isang mahalagang anunsyo. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasama-sama, kundi tungkol din sa pagkilala sa pinakamahuhusay sa ating hanay. Umayos ng tayo si Patrick. Iniisip na marahil ay babanggitin ng kumpanya ng kanyang ama o ang kanyang kontribusyon sa school spirit. Sa kasaysayan ng ating kolehiyo, madalang tayong makakita ng isang estudyante na may ganitong uri ng dedikasyon, pagpapatuloy ng dekano. Isang estudyante na hindi lamang pumasa, kundi na mayani sa bawat asignatura, mula sa pinakamahirap na accounting problems hanggang sa pinakakomplikadong management theories. Nais kong batiin at ipakilala sa inyong lahat ang ating batch valedictorian, ang estudyante na nakakuha ng pinakamataas na grades sa buong kasaysayan ng ating universidad. Tumigil ng sandali ang dekano upang tignan ang listahan, bagaman tila kabisadong-kabisado na niya ang pangalan. Walang iba kundi si Jose Onyok de Silva. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng ballroom. Ang mga tawa ni Patrick ay biglang nabulunan sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga barkada ay napatitig kay Onyok na tila ba ito ay isang multo na biglang nagpakita sa gitna ng liwanag. Ang mga estudyanteng kanina ay bumubulong ng panlalait ay biglang napanganga. Ang kanilang mga champagne glass ay tila bibitaw na sa kanilang mga kamay. Si Ana, na noon ay papunta na sana sa kinaroroonan ni Onyok, ay napatigil din. Alam niyang matalino si Onyok. Alam niyang palagi itong mataas sa exams. Ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa antas ng pagiging batch valedictorian at ang pagkakaroon ng pinakamataas na marka sa kasaysayan ng paaralan. Naramdaman niya ang isang matinding bugso ng saya at pagkamangha, kasabay ng isang munting kurot ng hiya dahil maging siya ay itinuring itong mahirap na kailangang tulungan. Onyok? Mahinang bulong ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Dahan-dahang naglakad si Onyok patungo sa entablado. Sa bawat hakbang niya, ang mga estudyante ay tila kusa at dahan-dahang tumatabi upang bigyan siya ng daan. Ang kanyang simpleng puting polo ay tila nagbago ng anyo sa paningin ng lahat. Hindi na ito simbolo ng kahirapan, kundi simbolo ng isang uri ng kapangyarihan na hindi nabibili ng salapi, ang kapangyarihan ng talino at dedikasyon. Nang marating niya ang entablado, kinamayan siya ng dekano ng may matinding respeto. "Congratulations, Onyok," sabi ni Dr. Mariano sa mikropono. "Ang iyong record ay hindi matatawaran. Isa kang inspirasyon sa aming lahat." Humaharap si Onyok sa kanyang mga kaklase. Ang kanyang anyo ay punong-puno ng dignidad. Tumingin siya sa direksyon ni Patrick, na noon ay tila estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay nagpapalit-palit ng kulay mula sa hiya at gulat. Sa puntong ito, ang taksido ni Patrick ay tila naging isang mabigat na pasanin, habang ang simpleng polo ni Onyok ay naging kapa ng isang tunay na nagwagi. "Salamat po din," maikling pahayag ni Onyok. "Ang karunungan ay hindi para sa pansariling bida, kundi para sa pagsisilbi sa iba." Umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa mga guro at dekano sa unahan. Unti-unti,
maging ang ibang mga estudyante ay nagsimula na rin pumalakpak. Kahit ang mga dati ay nanlalait ay hindi mapigilang humanga sa kinalabasan ng kwento. Napatunayan ni Onyok sa gabing iyon na ang utak ay mas matalas kaysa sa anumang material na bagay at ang tunay na respeto ay kinukuha sa pamamagitan ng gawa, hindi ng porma. Pagbaba ni Onyok sa entablado, sinalubong siya ni Ana ng isang mahigpit na yakap. Onyok, bakit hindi mo sinabi? Grabe, valedictorian ka pala. Masayang sabi ni Ana. Gusto ko lang pong patunayan sa sarili ko na kaya ko, Ana. Sagot ni Onyok ng may pamilyar na ngiti. Hindi ko naman kailangang ipagsigawan ng score ko para matuto. Samantala, si Patrick ay tila gustong lamunin ng lupa. Ang kanyang seniors night na dapat ay gabi ng kanyang pagpaparangya ay naging gabi ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang taong tinawag niyang waiter ay ang taong tinitingala na ngayon ng buong akademya. Nararamdaman niya ang mga sulyap ng kanyang mga kaklase. Mga sulyap na tila nagsasabing, "Puro ka lang yaman, wala ka namang laman." Nilapitan ni Onyok ang grupo ni Patrick bago sila maupo para sa hapunan. Akala ni Patrick ay oras na para gumanti si Onyok, para ipamukha sa kanya ang kanyang pagkatalo. Inihanda ni Patrick ang kanyang sarili sa mga masasakit na salita. Ngunit muling nagulat ang lahat. "Patrick," tawag ni Onyok. "Gusto mo ba talagang malaman kung paano gamitin ang elevator? O baka gusto mong turuan kita sa huling project natin para hindi ka na mahirapan?" Walang halong sarkasmo ang boses ni Onyok. Ito ay isang tapat na alok ng tulong. Lalo lamang napahiya si Patrick. Ang kabutihan ni Onyok ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi nakasagot si Patrick. Tumalikod lamang siya at mabilis na naglakad patungo sa kabilang dulo ng ballroom. Bit-bit ang kanyang sugatang ego. Sa gabing iyon, naging malinaw ang lahat. Si Onyok ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Napagtanto ni Ana na ang lalaking nasa harap niya ay isang misteryong unti-unti nang nabubunyag. Ngunit kahit nalaman na ang kanyang talino, nananatili pa rin ang isang tanong sa isip ni Ana. Bakit kailangang magtiis ni Onyok sa ganoong uri ng pamumuhay kung siya ay ganito katalino? Ang kasiyahan ay nagpatuloy, ngunit ang usap-usapan ay hindi na tungkol sa suot ni Patrick o sa kanyang sasakyan. Ang usapan ay tungkol na sa probinsyanong valedictorian. Ngunit habang nagkakatuwaan ang lahat, si Onyok ay nanatiling mapagkumbaba. Alam niyang ang titulong ito ay isang hakbang pa lamang. Ang tunay na sorpresa ay hindi pa tapos. Ang gabi ng pagkilala sa talino ay tapos na. Ngunit ang araw ng pagkilala sa tunay na pagkakakilanlan ay paparating pa lamang. Sa ilalim ng kanyang puting polo, ang puso ni Onyok ay tumitibok ng may pananabik para sa huling yugto ng kanyang plano. Ang pasabog na itinatago niya ay hindi lamang tungkol sa numero o grado. Ito ay tungkol sa katotohanang yayanig sa bawat pundasyon ng unibersidad sa araw ng kanilang graduation. Ang umaga ng pagtatapos ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang paghuhukom. Ang kapaligiran sa labas ng Grand Convocation Hall ng unibersidad ay tila isang malawak na eksibisyon ng kapangyarihan at yaman. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga nagkikintabang metal ng mga sasakyang nakapila sa kahabaan ng driveway. Bawat pamilyang dumarating ay tila may gustong patunayan, mula sa tatak ng kanilang mga sapatos hanggang sa kinang ng mga alahas na suot ng mga ginang na tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng umaga. Sa isang estratehikong pwesto, malapit sa pangunahing hagdanan, nakatayo si Patrick Montenegro. Nakasandal siya sa kanyang bagong modelong SUV, isang regalo mula sa kanyang ama bilang gantimpala sa pagtatapos nito. Bagaman alam ng lahat na muntik na itong hindi makapasa kung hindi dahil sa mga tulong sa huling sandali. Kasama niya ang kanyang mga tapat na alipores na sina Migs at Kyle, na pawang abala sa pag-aayos ng kanilang mga toga na tila mga disenyo ng isang tanyag na sastre. "Pre, tingnan mo yung mga dumating," ani Migs habang itinuturo ang isang sedan na dumaan. "Akala mo kung sino? Second hand naman yata yung chikot." Tumawa ng mapang-uri si Patrick. Ang kanyang mga mata ay pabalik-pabalik sa kanyang mamahaling relo. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, ngayong araw,
Tapos na ang pakikipagplastikan natin sa mga taong hindi naman nating ka-level. Biglang sumagi sa usapan ang pangalang naging tinik sa lalamunan ni Patrick sa loob ng ilang taon. Speaking of which, singit ni Kyle, nasaan na kaya ang paborito nating valedictorian? Sigurado ako, pagkatapos nito ay babalik na si Unyok sa kanilang kubo para mag-araro. Baka sa sobrang tipid nun, sumakay pa iyon sa siksikang jeep pa uwi, bit-bit ang diploma niya. Humagalpak ng tawa si Patrick. Baka nga naglalakad lang yun ngayon mula sa kanyang boarding house. Isipin niyo, valedictorian nga pero amoy usok naman pag akyat sa stage. Siguro ay gagamitin niya yung medalya niya bilang anting-anting sa pagsasaka. Sayang ang talino kung ang bagsak mo rin naman ay sa putikan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang panunuya, si Ana ay dahan-dahan lumapit sa grupo. Mukhang elegante ang dalaga sa kanyang tuga, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap. Patrick, hindi niyo ba nakita si Unyok? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot ang kanyang lumang cellphone. Baka wala ng load, Ana? Biro ni Patrick na sinubukang maging malambing sa harap ng dalaga. Huwag mo na kasing isipin yung taong yun. Tapos na ang school. Tapos na rin ang obligasyon mong maging charity worker para sa kanya. Halika na sa loob, mas presko roon. Ngunit hindi natapos ni Patrick ang kanyang sasabihin. Isang malakas at kakaibang ugong ng makina ang biglang bumasag sa maingay na daldala ng mga tao sa labas ng hall. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga SUV o sedan na naroon. Ito ay isang mababa, malalim at agresibong dagundong na nagmumula sa kalsada. Ang bawat tao sa driveway ay napatigil. Ang mga usapan ay naputol. Ang mga magulang na kanina ay nagmamayabang sa kanilang mga alahas ay napalingon sa direksyon ng ingay. Mula sa kanto ng unibersidad, dahan-dahang lumitaw ang isang anino ng karangyaan. Isang kulay pulang sports car. Isang limited edition na modelo na tila kinuha mula sa isang poster sa silid ng mga nangangarap. Ang dahan-dahang gumagapang sa semento. Ang kintab ng pulang pintura nito ay tila nagniningas sa ilalim ng araw. At ang mga carbon fiber na detalye nito ay nagpapakita ng teknolohiyang tanging bilyonaryo lamang ang may kakayahang abutin. Ang sasakyan ay dahan-dahang pumarada sa mismong harapan ng entrance. Sa pwestong karaniwan ay bawal paglaran ng matagal. Ngunit walang guard na naglakas loob na lumapit. Ang halaga ng sasakyang iyon ay sapat na upang bilhin ang buong hilera ng mga SUV na nakaparada sa paligid. Grabe, sino kaya ang may-ari niyan? Bulong ng isang nanay na malapit kay Patrick. Baka isang sikat na artista o anak ng isang bilyonaryo mula sa ibang bansa. Maging si Patrick ay natigilan. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang nalamlam. Bilang isang mahilig sa sasakyan, alam niyang ang nakaparada sa harap nila ay hindi lamang basta transportasyon. Ito ay isang deklarasyon ng kapangyarihan. Sino yan? Wala namang ganyang pamilya sa pagkakaalam ko sa listahan ng mga graduates. Bulong niya sa sarili habang pilit na itinatago ang inggit na bumabalot sa kanyang dibdib. Tumigil ang makina, ngunit ang katahimikan ay lalong naging mabigat. Lahat ng mata, mula sa mga guro hanggang sa mga janitor, ay nakatuon sa pintuan ng pulang sports car. Inaasahan ng marami na may isang matandang negosyanteng nakasuot ang bababa o di kaya ay isang dayuhang investor na may mahalagang sadya. Nang bumukas ang pinto, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Dahan-dahan bumaba si Unyok mula sa driver's seat. Sa pagkakataong ito, hindi na ang simpleng puting polo na suot niya sa seniors night ang bumungad sa kanila. Suot na niya ngayon ang isang eleganteng suit na kulay midnight blue na tila sadyang ginawa para sa kanyang pangangatawan. Ang bawat tahi, ang bawat lapat ng tela sa kanyang balikat, at ang kintab ng kanyang kurbata ay nagsisigaw ng karangyaang hindi basta-basta nakukuha sa mga mall. Hawak niya ang susi ng sasakyan, isang fob na may tatak ng isang tanyag na Italian carmaker. Habang naglalakad ng may kumpiyansa patungo sa loob ng hall, ang kanyang bawat hakbang sa semento ay may tunog ng awtoridad.
Wala na ang bahagyang pagyuko na ginagawa niya noon upang umiwas sa gulo. Ang kanyang paningin ay diretsyo, ang kanyang likod ay matuwid, at ang kanyang aura ay tila isang bagyo na tahimik ngunit makapangyarihan. Ang mga estudyanteng dati ay tinitingnan siya ng mababa. Ang mga kaklaseng umiiwas sa kanya sa cafeteria dahil sa amoy bukid na bansag ni Patrick ay hindi na makakibo. Ang iba ay napakuyom ng kamao sa hiya, habang ang iba ay napaatras na tila nahihiyang madampian ng anino ng taong dati nilang kinukutya. Sa gitna ng karamihan, tila isang ribultong nabasag si Patrick. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan habang nakasandal sa kanyang SUV ay putlang-putla na ngayon sa gulat. Ang kanyang mga labi ay nangangatog, hindi malaman kung paano lalabas ang mga salitang nais niyang itanong. Sa huli, nang makalapit si Onyok sa kinaroroonan niya, hindi na nakatiis si Patrick. Hinarang niya si Onyok, ngunit sa pagkakataong ito, wala ang kanyang karaniwang kumpas ng kamay na tila naghahamon. Sa halip, ang kanyang mga balikat ay nakalalay. Sandali, Onyok. Ang kanyang boses ay paus at halos pabulong na lamang sa tindi ng pagkakagulantang. Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba mahirap ka? Sabi mo taga-probinsya ka lang? Ang sabi mo scholar ka lang na nagtititiyaga rito? Huminto si Onyok sa tapat mismo ni Patrick. Sa distansyang iyon, kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawa. Si Patrick na nakasuot ng mamahaling damit ngunit mukhang naliligaw, at si Onyok na suot ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngumiti si Onyok ng bahagya. Isang ngiting walang halong galit, walang bakas ng paghihiganti, at lalong walang halong pang-uuyam. Ito ay isang ngiti ng pag-unawa, na tila ba ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang mahabang pagsusulit na alam na niya ang resulta. Hindi naman porket taga-probinsya ay mahirap na agad, Patrick. Kalmadong sagot ni Onyok. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. Ang puntong Bisayas na dati ay pinagtatawanan ni Patrick ay tunog musika na ngayon sa pandinig ng mga nakapaligid. Isang tunog ng isang taong may pinagmulan at may pinaninindigan. Ang pamilya ko ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking asyenda at milling company sa Western Visayas. May mga negosyo rin kami sa ibang bansa. Pagpapatuloy niya na parang nagbabasa lang ng isang simpleng ulat sa klase. Pero tinuruan ako ng mga magulang ko na huwag ipagyabang ang pera para lang makakuha ng respeto. Ang sabi ni tatay, ang tunay na ginto ay hindi kailangang kumislap sa mata ng iba para magkaroon ng halaga. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Patrick sa gitna ng matinding init ng araw. Ang bawat salita ni Onyok ay tila isang sampal na dumarating ng sunod-sunod. Sa kanyang isipan, mabilis na nag-flashback ang lahat ng kanyang ginawa sa loob ng 4 na taon. Naalala niya ang araw na tinawag niyang pagkain ng pusa ang baon ni Onyok, habang ang binata ay tahimik lang na kumakain sa sulok. Naalala niyang pagtawa niya sa lumang sapatos ni Onyok na bahagyang may putik pa dahil sa paglalakad sa ulan. Naalala niya kung paano niya ipinagyabang ang kanyang relo at ang kanyang mga branded na gamit, habang si Onyok ay nakikinig lang ng may pasensya. Lahat ng pangiinsulto niya, lahat ng pagtatangka niyang liit-liitin ng pagkatao ni Onyok ay bumalik sa kanya na may doble at tripleng bigat. Napagtanto niya na sa loob ng 4 na taon, ang taong kinukutya niya bilang dugusin ay ang taong may kakayahang bilhin ang lahat ng kumpanya ng kanyang pamilya kung nanaisin ito. Bakit? Lunok ni Patrick, pilit na hinahanap ang kanyang boses. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit hinayaan mong tratuhin ka namin ng ganun? Kung sinabi mo lang na bilyonaryo ka, hindi sana kami. Hindi sana kayo Patrick, putol ni Onyok, na ang titig ay nananatiling matatag, ngunit malungkot. Hindi niyo sana ako aapihin? Iiigalang niyo sana ako? Iyon ba ang batayan mo ng pagtrato sa kapwa? Na kailangang mayaman muna ang isang tao bago siya ituring na tao? Natahimik ang buong paligid. Maging ang mga magulang na nakikinig sa usapan ay napatitig kay Patrick. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa balat ni Patrick. Mas mainit pa sa anumang kislap ng araw.
Dahil gusto kong makilala kung sino ang titingin sa akin bilang tao, hindi dahil sa kung anong meron ako. Paliwanag ni Onyok. Gusto kong makita kung sino ang tatayo para sa akin kahit wala akong maibibigay na material na kapalit. Gusto kong makita ang mga taong may busilak na puso sa gitna ng mundong ito na ang tingin sa halaga ng tao ay nakabase sa tatak ng suot o modelong sasakyan. Tumingin si Onyok sa direksyon ni Ana na noon ay nakatayo sa likuran ni Patrick. Isang tapat na pasasalamat ang mababasa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ibinalik niya ang atensyon sa putlang-putlang binata. Sa loob ng 4 na taon, Patrick, binigyan kita ng bawat pagkakataon na maging mabuti. Binigyan kita ng pagkakataong makita ang isang kaibigan sa likod ng isang simpleng estudyante. Pero pinili mong maging bulag dahil sa pride mo. Napayuko si Patrick sa tindi ng hiyang nararamdaman sa harap ng kanyang mga biktima. Ang kanyang mga barkada na sina Migs at Kyle ay dahan-dahang lumayo sa kanya. Tila ayaw nang madamay sa kahihiyang nararamdaman ng kanilang lider. Ang dating hari ng unibersidad ay mukhang isang bata na nawalan ng laruan sa gitna ng mataong kalsada. Naramdaman ni Patrick ang mga mata ng mga tao sa kanyang paligid. Ang mga mata ng mga janitor na dati ay hindi niya binabati. Ang mga mata ng mga guro na alam ang kanyang mga kapiluyan. At ang mga mata ng mga kaklasing nakasaksi sa kanyang kalupitan kay Onyok. Ang bawat sulyap ay tila isang hatol na nagsasabing, wala kang kwentang tao. Patawad, bulong ni Patrick, bagaman halos hindi na ito marinig. Hindi sumagot si Onyok ng ayos lang o pinapatawad na kita. Sa halip, tinapik niya ng bahagya ang balikat ni Patrick. Isang kilos na sa ibang pagkakataon ay tila pagbibigay ng basbas, ngunit ngayon ay tila isang huling pamamaalam. Ang diploma ay papel lang, Patrick. Ang karangalan ay nasa puso. Sana pagkatapos ng araw na ito, matutunan mo ang tunay na yaman ay hindi yung naipaparada mo sa parking lot, kundi yung nadadala mo sa pakikipagkapwa-tao. Nagpatuloy sa paglalakad si Onyok patungo sa pintuan ng hall. Sa bawat hakbang niya, ang mga estudyante ay kusa at may paggalang na tumatabi. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng tunay na paghanga. Hindi dahil sa kanyang sports car at hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa katatagan ng kanyang karakter na nagawa niyang tiisin ang 4 na taon ng pangaalipusta nang hindi nawawala ang kanyang kabutihan. Habang naglalakad si Onyok, dahan-dahang sumabay si Ana sa kanyang tabi. Iba ka talaga, Onyok, nakangiting sabi ni Ana. Bagaman may konting panginginig pa rin sa kanyang boses dahil sa gulat. Ako pa rin to, Ana, ang Onyok na mahilig sa pritong isda at mahilig magbasa sa library. Biro ng binata. Naiwang nakatayo si Patrick sa gitna ng driveway. Ang kanyang SUV na kanina ay pinagmamalaki niya ay mukhang luma at walang silbi sa kanyang paningin. Ang kanyang mga magulang ay dumating na rin. Nagtataka kung bakit ang kanilang anak ay mukhang namatayan sa gitna ng isang selebrasyon. Ang graduation ay hindi pa opisyal na nagsisimula. Ngunit para kay Patrick at sa buong batch, ang pinakamahalagang leksyon ay naituro na. Ang entablado ay handa na para sa pagtanggap ng mga diploma. Ngunit ang tunay na parangal ay nakuha na ng lalaking nagmula sa probinsya. Ang lalaking nagbalat kayo bilang mahirap upang mahanap ang tunay na kayamanan ng pagkatao. Sa loob ng hall, ang mga ilaw ay nagsimulang magningning. Ang musika ng Pomp and Circumstance ay nagsimulang tumugtog. Ngunit sa puso ng bawat isa, ang imahe ni Onyok na bumababa mula sa pulang sports car at ang kanyang mga salita ng karunungan ang mananatiling pinakamatingkad na alaala ng kanilang pagtatapos. Ang paghihiganti ni Onyok ay hindi sa pamamagitan ng dahas o paninira. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang katotohanang mas matalas kaysa sa anumang tabak, na ang kababaang loob ay ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan. At sa gabing iyon, habang tinatanggap niya ang kanyang diploma bilang valedictorian, ang buong unibersidad ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong palakpakan. Hindi para sa bilyonaryo, kundi para sa tao na nagngangalang Onyok. Ang ingay ng pagdiriwang sa loob ng Grand Hall ay unti-unting humuhupa, pinalitan ng mga yabag ng mga paa patungo sa labas,
at ang masayang tawanan ng mga pamilyang nagpapakuha ng huling litrato. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang bigat ng mga suot na toga ay tila naging bahagi na ng kasaysayan ng bawat mag-aaral. Ngunit sa gitna ng kumpul ng mga tao, may dalawang kaluluwang tila nasa sariling mundo. Nakita ni Onyok si Ana na nakatayo malapit sa isang malaking kolumna ng gusali. Hawak ng dalaga ang kanyang diploma, ngunit ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Tila pilit pa rin binubuo ang puzzle ng nagdaang 4 na taon. Lumapit si Onyok ng may marahang hakbang. Ang kanyang eleganteng suit ay bahagyang nasisinagan ng papalubog na araw, nagbibigay ng anyo ng isang prinsipeng kakatapos lang sa isang mahabang labanan. Ana, tawag niya. Nalingon si Ana at sa loob ng ilang segundo, namayani ang isang uri ng katahimikang puno ng kahulugan. Galit ka ba dahil nilihim ko ang totoo? Tanong ni Onyok. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Ang kaisipang baka ang kanyang pagbabalat kayo ay naging sanhi ng lamat sa kaisa-isang tunay na ugnayang nabuo niya sa unibersidad. Inalok ni Onyok ang pinto ng kanyang pulang sports car. Isang paanyaya na lisanin ng entablado ng kanilang mga pagsubok. Umiling si Ana. Isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagbago mula noong unang araw na ipinagtanggol niya ang isang mahirap na transferi sa kapitirya. Hindi, Onyok, sagot niya ng may katiyakan. Sa totoo lang, mas lalo kitang hinanghanan. Maraming tao ang may pera na pilit nagpapakitang matalino at mabuti. Pero ikaw, pinatunayan mo na ang karakter ay higit pa sa anumang tatak ng damit o kintab ng sasakyan. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay ang pananatiling mabuti kahit tinitingnan ka ng mababa ng mundo. Huminga ng malalim si Onyok. Tila isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Salamat, Onyok. Natatakot lang ako na baka isipin mong ginamit ko ang pagkakaibigan natin para sa isang eksperimento. Pero maniwala ka, ang lahat ng malasakit na ipinakita mo, iyon ang nagbigay sa akin ng lakas na tapusin ang pag-aaral na ito nang hindi sumusuko sa galit. Isinakay ni Onyok si Ana. Sa pag-andar ng makina, ang malakas na dagundong nito ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng bago. Habang dahan-dahan silang lumalayo sa ingay ng lungsod at sa mapanghusgang mga pader ng unibersidad, naramdaman nila ang kalayaan na tanging katotohanan lamang ang makakapagbigay. Habang ang pulang sports car ay naglalaho sa abot tanaw, sa kabilang dako ng parking lot, nanatiling nakatayo si Patrick. Hawak niya ang kanyang diploma, ang kapirasong papel na pinangarap niyang maging simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon, ang papel na iyon ay tilang walang bigat, walang halaga. Nakaalis na ang kanyang mga barkada. Sina Migs at Kyle, na dati ay laging nakabuntot sa kanya para sa libreng inumin at sakay, ay mabilis na nagdahilan ipang makaiwas sa kahihiyang dala ng kanilang leader. Naiwan siyang mag-isa sa tabi ng kanyang SUV. Tumingin si Patrick sa paligid. Nakita niya ang mga kaklasing nagtatawanan, nagyayakapan, at nagpaplano ng kanilang mga victory party. Wala ni isa ang lumapit sa kanya. Sa loob ng 4 na taon, ang kanyang pagkakaibigan ay binili ng kanyang yaman. At ngayong ang yamang iyon ay napahiya ng isang mas malaking kapangyarihan, ang mga tao sa kanyang paligid ay naglaho na parang bula. Naging malaking aral sa kanya ang pangyayaring iyon. Ang bawat pang-iinsulto niya kay Onyok ay tilang mga eko na bumabalik sa kanyang pandinig. Naalala niya ang mukha ni Onyok. Kalmado, hindi gumaganti, at laging handang tumulong. Doon niya napagtanto ang kanyang malaking pagkakamali. Inubos niya ang kanyang oras sa pagbuo ng isang tore ng kayabangan, habang si Onyok ay abala sa pagbuo ng pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi naging madali para kay Patrick ang sumunod na mga buwan. Ngunit ang sugat sa kanyang ego ay naging daan para sa kanyang pagbabago. Sinimulan niyang baguhin ang kanyang ugali. Natutong magpakumbaba, nagsimulang makinig sa iba. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinubukan niyang magtrabaho mula sa pinakamababang posisyon sa kumpanya ng kanyang ama nang hindi ginagamit ang kanyang apelido. Ang anino ni Onyok ay nagsilbing paalala sa kanya na ang bawat taong makakasalubong niya
ay may kwentong hindi dapat bastusin. Samantala, lumalim ang ugnayan ni Onyok at Ana. Hindi nagtagal ay naging opisyal na magkasintahan ng dalawa. Ngunit ang kanilang relasyon ay hindi katulad ng mga napapanood sa pelikula na puno ng grandiosong regalo at pakitang tao. Dinala ni Onyok si Ana sa kanilang hasyenda sa Visayas. Doon, nakita ni Ana ang tunay na kaharian ni Onyok. Hindi ito ang mansyon o ang mga makabagong makinarya, kundi ang libu-libong manggagawa na tumitingala kay Onyok ng may tapat na pagmamahal dahil sa kabutihan ng kanyang pamilya. Nakita niya si Onyok na nakikipag-usap sa mga magsasaka, suot ang parehong simpleng damit na suot nito noong nasa unibersidad pa sila, walang bahid ng pagmamataas. Akala ko dati, kailangan kitang protektahan mula sa mundo, sabi ni Ana isang gabi habang nakaupo sila sa beranda ng mansyon. Pinagmamasdan ng malawak na taniman ng tubo sa ilalim ng buwan. Natawa ng mahina si Onyok. Sa totoo lang, Ana, ikaw ang nagprotekta sa pinakamahalagang bahagi ng pagkatao ko. Nung mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa ako sa Maynila, ang tiwala mo ang naging sandigan ko. Hindi ang sports car o ang hasyendang ito ang nagpatibay sa atin. Hinawakan ni Ana ang kamay ni Onyok. Alam ko na yan ngayon. Ang katapatan at pagmamahal na nabuo sa panahong akala ng lahat ay wala kang maibibigay, iyon ang tunay nating yaman. Ang kanilang relasyon ay nanatiling grounded. Sa kabila ng kakayahan nilang bumili ng kahit anong luho, mas pinili nilang mamuhay ng simple. Itinuon ang kanilang yaman sa pagpapatayo ng mga paaralan at pagbibigay ng scholarship sa mga batang tulad ni Onyok, mga matatalino at masisipag na taga-probinsya na nangangailangan lamang ng pagkakataon. Sa unibersidad, ang kwento ni Onyok de Silva ay naging isang alamat. Ang mga sumunod na batch ng mga estudyante ay narinigang tungkol sa mahirap na estudyanteng naging valedictorian at may-ari pala ng isang pulang sports car. Ngunit higit sa material na bahagi ng kwento, ang aral na iniwan ni Onyok ang mas tumatak sa puso ng mga guro at mag-aaral. Natutunan ng lahat na ang mga taong tahimik at simple ay madalas na may pinakamalalim na pagkatao. Ang paghusga sa panlabas na anyo ay isang laso na nakakabulag sa tunay na ganda ng kaluluwa. Ang unibersidad ay naging mas inklusibo. Ang mga probinsyano ay hindi na biktima ng panunukso, kundi itinuturing na mga potensyal na lider na may dalang kakaibang galing at tatag. Ang kwento ni Onyok ay nagsilbing salamin sa bawat isa. Ipinakita nito na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa matataas na grado, kundi tungkol sa paghubog ng isang pusong hindi kayang silawin ng pera at hindi kayang basagin ng pang-aapi. Sa huling bahagi ng kanilang kwento, makikita sina Onyok at Ana na naglalakad sa tabing dagat. Wala silang dalang mamahaling gamit, tanging ang presensya ng isa't isa. Ang langit ay kulay kahel, hudyat ng pagtatapos ng isa pang araw. Ngunit para sa kanila, ito ay hudyat lamang ng walang hanggang posibilidad. Alam ni Onyok na ang kaniyang desisyong magpanggap noon ay ang pinakamagandang desisyong ginawa niya. Dahil doon, natagpuan niya ang isang babaeng mamahalin siya hindi dahil sa kanyang bank account, kundi dahil sa kanyang puso. At para kay Ana, ang pagpili sa simpleng Onyok ay ang pinakamalaking panalo sa kanyang buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nga nasusukat sa kislap ng ginto. Hindi ito makikita sa titulo sa harap ng pangalan o sa modelong sasakyang nakaparada sa labas. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa kapayapaan ng budhi, sa tapat na pagkakaibigan at sa isang busilak na puso na hindi kayang bilhin ng anumang salapi sa mundo. At habang ang mga alon ay humahalik sa kanilang mga paa, alam ni na Onyok at Ana na sa gitna ng mapagkunwaring mundo, natagpuan nila ang isang bagay na totoo. Isang kayamanang hindi kumukupas, hindi nananakaw, at mananatili sa kanila hanggang sa huling tibok ng kanilang mga puso. Dito nagtatapos ang kwento ni Onyok, ang lalaking nagturo sa isang buong lungsod na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman lamang ng isang tapat na puso. Wakas,